This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. She is the 2023 top female artist sa Spotify sa buong Pilipinas, female artist. One of the most renowned na female artist ngayon up until now. Since 2023. Sobrang putok na putok mo nun. Up until now, dala-dala mo pa rin yun. Wish Bus nominee. Let's all welcome Demi. Hello guys. Hello. Wala mga demi cakes. Demi Cakes ba yung ano? Demi cakes daw. Yung napagbotohan nila. Pero dati ba? Ano ba yung tawag sa mga fans ni Demi? Wala. Actually, laging tinatanong yun sa akin sa interview. Sabi ko, wala eh. Kasi parang hindi ko kiniklaim na ganun nga. Parang may fans talaga. Hanggat sa parang tinatanong na sa akin, tapos parang nagre-react na rin yung mga people on the internet. Hanggat sa nag-poll na ako sa Instagram, sabi ko, nang gusto nyo. Sila nagbigay ng options. Nanalo yung demi cakes. Demi Cakes. Oo. Gusto mo naman na Demi Cakes talaga? Naisip mo ba siya beforehand na Demi Cakes talaga? Hindi. Iba yung naisip ko. Pero since nakita ko na majority talaga, like ang layo ng agot ng ibang, Okay. sabi ko, okay, gusto nila demi cakes. Sige. Pero para kay Demi, ano yung gusto ni Demi? Mga homeboys, homegirls. Mm. Ha? Medyo maganda, actually mas maganda sa akin Demi Cakes kasi yung mga homeboys medyo feeling ko meron ng may ganon. Meron ng may mga fan club na ganon yung name. Pero I mean, shout out sa lahat ng Demi Cakes. Sweet din pakinggan. Di No? ba? Di ba? Parang si Demi, feeling ko sweet to si Demi. Tatanong ko yung tropa ko. Anyway. Kamusta si Demi Okay ngayon? lang. Hello. You look good. Ang ganda ng vibes, yung vibes natin ngayon dito. Kasama pala natin si Plumber Boy. Shout out kay Plumber Boy. And of course, Viewfinder Studio, nandito kami ngayon. Siya yung nag-cater dito sa podcast natin ngayon, si area natin. Check them out. Matik yan. Shout out kay boss. Kamusta? Okay lang. Actually, galing kong school. Bago Bago dito. Ayun. Kakabalik ko lang ng school kasi. Ay, okay. Nag-stop ka ba ng schooling? Hindi naman stop kasi parang OJT term last term. Tapos parang term before that, niluwagan ko din kasi sobrang busy din. Doon talaga nagsumadsad yung mga gigs. Tapos parang sabi ko, pagdating ng term na to, tapusin ko na kasi patapos na eh. Siguro 2 terms na lang or 3. Fourth year ka na? 5th year na siya. My God. Oo. May fifth year pala. Pag engineering, ganun talaga. Lasal. Mhm. Lasal. So, you studied before you were making music? Yes. Tama ba na bago pa pumasok ng college, hindi ka pa nag-music noon? Hindi pa. Parang, pandemic din ako nag-first year. Tapos first year college din. Sabi ko, magseryoso na ako. Ayun, nag-start na ako ng Spotify. Daanan natin yan mamaya. Mhm. Demi is still studying in college right now. Ngayon, patapos na siya. Bakit hindi ka na lang nag-full on music? Kasi, yun nga di ba, top names. You were making money out of music. Ba't kailangan na pang tapusin yung college mo? Actually, gusto ko din. Kung ako lang din talaga masusunod. Pero kasi, iniisip ko din, yung family ko kasi, hindi talaga sila into like arts, music. So, parang I owe it to my mom na parang gets ko kung bakit gusto niyang mag-focus ako sa school. Kasi nung nagsa-start na ako mag-music, parang pinapagalitan niya ako na, mag-aral ka lang. Ganon. So, parang, nung nakita ko na, ayan na, nag-boom na, parang naisip ko na I owe it to my mom na lang. Natapusin ko man lang. Ayun. Isa sa mga magandang school na napasukan na. Maganda, di ba? Parang be proud. Isa kang Lasallian. Shoutout sa lahat ng Lasal. Madami bang fans sa Lasal, Demi? Medyo, kasi hindi nila masyadong genre yung mga hip-hop eh. Pero pag yung R&B side, oo. How young is Demi right now? 23. Isipin mo kung sa mga watchers natin dyan you were 23 tapos you have siguro 21 pa nga yun at that time you had all the fame na alam mo yun, people know you, papasok ka sa campus, may ganito. Hindi ba nakakalula yun or nakakabigla? Kunyari, as a person, oo, nakakalula siya, nakakabigla. Actually, ang dami nangyari nung time na yun, nung pumutok na. Sobra. Nung pumapasok ka sa school, normal ka lang? Normal person Normal lang talaga? lang. Tapos Kasi, nung pumutok siya, Mm-mm. nahirapan ka ba mag-cope up Hindi. doon? First of all, sa Lasal kasi ang environment doon, marami talagang artista, TikToker. So like,
kung makita ka lang nila, normal lang. Kasi parang hindi na namin culture yung magpa-picture sa loob ng campus na parang, let them be. Tao sila sa loob ng campus. Ganon. Maganda rin talaga pala yung yung community. The Oo. community itself na Thankfully, ganon yung environment doon. Kasi may hirapan ako, hindi ako tao sa school. may mga times, Dems, medyo off topic siya. Mhm. May mga times na parang yung mga tao na alam mo yun, sobra magpa-picture, sobra na parang hinihila ka na, especially babae ka. Sa mga Oo. lalaki, medyo madali lang kasi pwede mong sagutin, Oo. di ba? Pero pag babae ka, medyo Mahirap ako Oo. mahila kasi ang dali ko mahila. Pero thankfully, walang ganun ka parang harassing na nagpapapicture lately. Kasabay pa na maingat yung manager ko, and sila ni Plumber Boy. Pagkasama ko talagang protected. And kasi halos lahat ng team ko puro lalaki. Shoutout sa team pala. Baka pwede mo banggitin yung team mo ngayon dito. Sila Sean Jefferson, sila Kev, sila Cozy, yung mga ibang sila Kito, nasa Canada na kasi. Ayun. And these people, sobrang laking parte ni Demi to. Oo. Walang Demi ba pag wala itong mga to? Oo. Lalo na nung naging professional level na talaga, di ba, na may mga banda na, may mga parang, yun nga, sabi mo nga, yung mga harassment siguro, yung mga tao, may mga ganun, gagawa ng Pero ganun. thankfully, wala namang ganong level ng harassment. May mga nagugulat lang, pero hindi yung... Hindi yung bastos talaga. Oo, wala. Hindi pwede, wag. Wag. Grabe, tao lang din naman kami. Kasi based on my experience sa lalaki ako, di ba? Parang pag lalaki medyo balagbag yung mga parang I owe it to them na I really do na I owe it to them yung fame natin, di ba? Yung mga nanonood. Totoo naman. Pero tingnan mo rin kami as tao. Kasi tao lang naman kami, di ba? Tao lang naman tayo. Real. Na hindi kami, narinig ko to kay sa tropa rin na artist. Parang iniisip nila kasi para kang hayop sa zoo. Oo, lagi kong sinasabi yan. Lalo na nung parang kakaputok pa lang nung song ko. Tapos alam mo, nagda-Jollibee lang ako. Ako kasi pag lumalabas sa Taft, naka-pajama, nakapambahay. So, alam mo, ipipicture ka lang na nakaupo ka lang sa corner. Tapos parang sinasabi ko sa friend ko, hindi pa kasi ako sanay nun na parang feeling ko zoo animal ako, ayoko na lumabas. Diba? Wag naman po. Pwede naman po magpaalam. Yun lang naman. Pwede magpaalam. I love you guys. Lahat yan. Love mo lahat ng mga Demi Cakes. Oo, pero wala naman akong reklamo. Pero syempre kasi, nung time na yun, kailangan kong matutunan i-handle. Yung time na yun na syempre, lumalabas ka, sabi mo nga, nakapajama ka lang, without the makeup on, lahat yon. Ngayon ba, conscious ka na pag lumalabas ka? Actually, hindi. Shoutout kay Smokey sa bandang, ano yung likod ng, Leveriza. Tinachat niya ako minsan. Dems, nagchat yung tropa ko, nakita ka na naman sa may Minsan kasi nawawala sa utak ko. Oo. Kasi nga, parang normal lang na tao, bibili ng pagkain, ganyan. Kaya yun. Wala, okay lang naman sa akin na makita nila kung walang makeup. May ganun may ibang sa hip-hop kasi, sa hip-hop na gangster stuff, parang may mga nagsabi sa akin na dapat pag may dapat mas maangas ka pa sa magpa-picture sa'yo. May mga ganun, ibang naman yun. Pero gusto ko yun na parang napaka-natural lang. Syempre para maramdaman din na tao. Na tao ka lang din, na natural lang yun tayo. Yun din kasi gusto ko ipagsigawan na natural lang ako. Normal lang din. Authentic, ganun. Sobrang daming gigs mo, Demi. Nakikita ko sa story na and all of these are big gigs. Yes. Gaano kadalas ang gig mo nung sabihin natin nung mga bandang end of 2024? Nung mga bandang August, meron akong gig na sa 7 days na yun, di ba 7 days a week? Yung 5 days na yun, dire-diretso meron. Parang 3 out of 5 were big stages. Hindi ba, ako nga, nagpa-perform lang ako ng 2 days straight, 3 days straight, parang paus ako Sure ball, paus ako kahit partida, ikaw solo ka pa. Tapos kami marami pa. But paano mo na-handle yung ganong stress sa voice mo na 5 days dire-diretso, tapos siyempre sa isang gig mo ata is 30 minutes? Tama ba? 30 minutes? 20, 30, ganun. Mga ganon, mga 5 songs, di ba? Oo. Paano mo na-handle yun na, ay, ito na naman, na parang ganat big stage naman, sumisigaw pa minsan, di ba? Oo. Siguro swerte ako na alagad nga talaga ako na manager ko na kapag, Dems, pahinga ka maaga, uwi ka maaga, ganyan. Kasi may van kami. Tapos, wala, parang, yung buong 5 days na yun, kasi sa pagkakaalala ko, hindi ata ako nag-school masyado. So, parang, inuna ko yung rest. Para kapag dating ng gig, may energy ako. May mapapakita ako. Tugtog, uwi.
Oo, ganun. Walang inom, wala nang kung Wala fun, na. kasi tulog. Oo, dun ata ako nag-start na humina ng uminom eh. Kasi kailangan mo siya, alagaan yung boses mo eh. Oo. Yun yung puhunan natin eh. Yun yung Oo, puhunan bawal mo. kasi pag puyat ka, hindi ka makakanta. So, dati, nung unang-una, hindi pa ganyan. Kumbaga, Hindi. ano talaga, sabi mo nga sa akin kanina na gusto mo uminom bago mag-perform. Oo. Bakit? Requirement yan. Actually, alam na yan ng manager ko na parang, ang tawag doon, yung parang kit kapag dating ng artist doon. Ang tawag doon? I forgot the term eh, pero Hospitality rider. Mm-mm. Ayun. Kasama yon yung alak, specific alak na yan. anong alak ang choice of the Demi? Tequila Rose. pag hindi pa dyan, Tequila Rose soju. Soju, okay. Basta yung matatamaan ka agad. Tapos hindi, mga bandang 2023, tapos mga early months ng 2024, hindi nyo makikitang mag-perform ng sober. Lasing ako nun. Kahit maaga yung gig ko, Talaga. lasing ako nun. Yung circus, kasi sobrang aga nun eh. Parang January 2024. Tas ang set namin is 10 a.m. Oo. Lasing ako no. Ang dami kasing artist nun eh, no? Nung sa circus yung ano. So, naalala ko rin na time na naparol kita nung sa Pasig tayo. Uminom ka ba nun? Alam ko, sure. Oo. For sure, oo. Ngayon ba, hindi na masyado? Hindi na. Simula nung parang napagod-pagod na ako na kailangan hinaan na yung pag-inom. Tapos parang nasanay na kasi ako mag-perform eh. So, Kino-consider mo ba siya as liquid courage? Yung pag-iinom? oo. Kaya, masasabi mo na ginagawa mo siya kasi kailangan mo. Pero yung saktong lasing lang naman, di ba? Uy, hindi. Minsan talaga, oh my God. Pero natuto ako nung isang gig ko na talaga umuwi ako ng binubuhat na ako, ganyan. Word. Pero tumugtog ka nun. Tapos ako tumugtog. Tapos parang ginawa ko na naman, sumobra na naman ako. Tapos ayun na, nasa van ako, nagsusuka, binitbit na ako, ganyan. How it feels good to be young. Kasi, sorry Dems, medyo matanda na rin. Kasi medyo matanda na kami. Kumbaga kung kunwari sasagad kami ng ganyan. Bukas sobrang hirap. Bukas talaga. Ewan ko sa age nyo yung 23 kasi medyo sumasagad din kami. Pero bukas, kaya pa kasi wala namang kaming work na eh. Kumbaga hindi music shit Gets. na naman din eh. Pero yung sa'yo nga, kailangan alagaan talaga. Yung voice, yung ano. May latest project ka ba ngayon? Kasi ang huli kong nakita sa'yo is yung collab nyo ni Sean. Oo, yung pinaka-last. Medyo matagal na yun Parang Oo. 4 months ago, 5 months ago area na yun Can you share ano bang title nun? Yung last time Yung is, pinaka- yung last na na-release ko noong 2024 is Lang Mawawala. Medyo hindi ko nga siya na-push kasi yun yung mga time na, nagpahinga ako eh. Pero ayun, magandang project yun kasi yung first project namin ni Sean, kasi parang ko siyang brother, first project namin ni Plumber Boy. Kung hindi nyo pa siya napapanood, ipapop natin yan dito. Produced by Plumber Boy. Yes. Kasama si Sean. So medyo matagal yung 4 months 5 months for an artist especially of your caliber na syempre people are waiting na parang kailan ba yung sunod na Demi? Oo nga. Ang dami na nagtatanong. Or dahil nag-aabala ka ba sa gig mo ngayon? Parang nagfo-focus ka ba sa gig mo ngayon? Or is Demi making a new album, a new music? More on nagfo-focus ako sa mga sinusulat na. Okay. Kasi, nagmamature na talaga yung kung nasan yung utak ko ngayon eh. Parang, medyo tapos na ako dun sa playa-playa na tema. Parang dun na tayo sa, lover girl na, mga nasasaktan ng tunay, ganyan. So parang medyo more on nagfo-focus ako ngayon sa pagsusulat. Nag-iipon. And especially, di ba, parang nakikita ko rin sa story mo na yung partner mo na parang very happy na siguro doon mo rin nahugot yun, di ba? May part din na I'm happy right now. Ayoko na magsulat ng ganitong team. Mature na eh. Yung sabihin natin, yung team mo na yun na before na, yun nga, sabi mo, Playa, di ba? Parang nangyari ba kay Demi yun? Or gusto mo lang maging relatable talaga yung sound ng music? Lahat ng kanta ko is nangyayari talaga sa akin. Kaya lagi kong pinagsigawan na genuine ako. Kahit Ganda. makita niyo ako in person, makita niyo ako sa stage, genuine ako. Pag nakita niyo akong pagod, papakita akong pagod talaga ako. May mga ganito may mga people who would make music na, syempre yun nga, sa'yo kasi straight from you kaya mas madali rin siya masulat at mas maganda yung kinakalabasan Pero may mga artist na parang, kunwari, kwento ni ganito na may gagamitin mga niya sa ganun music din. na hindi naman nila na-experience. Okay lang ba yun? Talent din yun actually. Kasi parang
makakahugot ka ng emosyon ng galing sa iba eh. Talent din yun. Parang, it's something na ako, hindi ko masyadong magawa. Ganon. Okay. May album na ba si Demi? Wala. Actually, gusto ko nga. Kaso, inihintay ko pa. Like, kunyari, hinihintay ko graduate ako. Ay, Ganyan. pwede. Kasi kailangan pukpukan pag nag-album ka eh. Under ka ba sa label ngayon? Distri ng Sony. Shoutout Sony. Baka naman. Distri lang siya, hindi siya yung full label mode na Hindi parang ako 360. na bibigyan ka ng normally pag album ganun, 'di ba? Na parang bigyan mo kami ng album. Pero yung sa'yo, parang sila lang nag-distribute ng music mo. Oo. Okay. Parang may usapan lang na gantong number ng kanta. Ganyan. Napakalaking bagay ba ng label para kay Demi? Hindi naman siya napakalaking bagay, pero naging party din naman siya. May mga times kasi na kami as independent kami, 'di ba? Tsaka may mga tropang independent. Hindi nalalagay yung kanta nila sa specific airwaves like kunwari mix or awit awards. Minsan wish pa. Parang hindi sila nalalagay pag independent sila. Pero pag nasa label ka, medyo Oo. madali. Kasi may connection sila, yung mga ganun. Pero para sa akin, okay lang. Sabihin natin hindi ako sa Sony ngayon. Masarap pa rin magtrabaho ng ganun. Kasi parang may tinatamasa kayo. Parang may longing ka eh. Nung small artist ako, hindi ko nilagay sa utak ko na kailangan nasa big label ako. Parang, work ka lang. Kung anong gusto mong gawin, from the heart. Ngayon ba may pressure? Wala. Hindi ba naman Wala naramdam? naman. Ayun. Parang gawin mo lang kung anong gusto mo. Kasi, ang Sony naman, maluwag eh. Labas ka lang, ganyan. Kung may gusto silang guesting, Dems, gusto mo ba ng ganito? Titake mo lang, syempre, kasi binigay sa'yo eh. Okay. Nakikita kita nung especially before, may mga TV pa, sa mga TV, Oo. sa mga so under Sony ka na nun. Yun, I think yun yung benefits din eh. Benefits din talaga ng label na malalagay ka doon. Pero syempre, may mga pros and cons lang din naman. Pero wag natin pag-usapan yan dito. That's for another topic na lang din. Anyway, ano ang pinaka-current project na ginagawa ni Dems ngayon? Ano na siya, magsisimula na yung parang mga mature contents. Hindi yung mature na mga sexy, hindi. Ano mo, yung parang mature na nagmamahal ka na, nasasaktan ka na. So, I have this one collaboration with, old hip-hop head. Pwede ko bang sabihin yun? Ikaw. Pwede. Sige. Si Tito Boom yun. Okay. Si Tito Boom yun, kung familiar kayo sa kulay, old hip-hop heads talaga siya. As in like, ako sa age na to, hindi ako masyadong aware. Hanggat sa napa-aware sa akin ng manager ko. Tapos pumunta ako sa studio nila, ganyan-ganyan. And then, may ginagawa siyang project. Siyempre, with old age, yung mga tema na kinakanta niya, ganyan. Then, pinahop in ako sa project niya. Gusto ko, like sabi ko, tama sa timing kasi gusto ko nang mature yung nilalabas ko. So, early 2025, meron mga na. first quarter ba yan? Oo. Sana by January, February, March, April, no? Sana mga nga. ganung area kasi it's been 6 months. It's been Tama. 6 months, Demi. tama. People are waiting. Sorry Pero syempre, sa mga nanonood at sa mga nakakaintindi, art takes time. Art takes time. Hindi naman pilitan eh. Sabi nga ni Demi kanina, iba na yung topic eh. Oo. Iba na yung ibang stuff na yung kailangan gawin which is siguro bago sa iyo. Tapos syempre hindi naman ganun kabilis mag-transition yun eh. 'Di ba? It takes time. Ayaw ko yung parang upuan ko tas pilitin ko na ganto ganyan. Kailangan may lumabas na. Although minsan mali na parang parang umaasa ka sa inspiration lang. Kasi minsan kailangan may malabas ka din na out of your creativity eh. Pero ang akin kasi gusto ko genuine. Kaya as much as possible, gusto ko na-channel from inspirations yung mga nasusulat ko. Yung mga inspirations sa Tobago, lumalabas ka ba lagi? As in, These days, oo. Dati, nung mga panahon ng homebody, hindi. Dahil? Strict ng parents, ganyan. Pero alam ngayon ng parents mo kung how big is Demi right now. Oo, nalalaman na nila. Hindi nila alam to nung panahon na parang nag-2023. Hindi. Hindi mo ba sinashare sa kanila? Or... Hindi.
Talaga? Kasi nga, kahit nga nung pagbili ko ng unang mic tago yun. Dahil ba ayaw nila na nag-music ka? Ayaw. Gusto nila mag-aral ako. Parang aral ka lang. Ang ganda, nababalance mo ngayon. Nabibigay mo yung both, nabibigay mo yung gusto mo at nabibigay mo yung gusto ng Gusto parents nila, mo. oo. Kaya nga parang ina-earn ko pa rin yung trust nila ngayon na parang magigig ako pero nasa school pa rin ako. This is coming from the number one artist na female na go to school. Sa mga nanonood, mag-aral kayo. Give it to your parents kahit hindi na lang para sa'yo, kahit sa parents mo na lang, di ba? Na maramdaman nila na pinaghirapan. Kaya naman yan eh. Actually, napanood ko yan kay Kuya Yuri Dope. Okay. Dito ba yun? Yung interview niya yun na parang Bakit daw? sabi niya, go to school. Kasi kaya niya eh, punta ka school, mamayang gabi, 1 or 2 oras, susulat ka ng kanta. Ganun lang. So parang mas lalo akong motivated na, okay, kaya ko naman tapusin. What is a normal process kay Demi para gumawa ng kanta? Mauuna sa akin beat eh. Beat, okay. Pero mapili talaga ako sa beat. Sanay yung mga producers ko din na parang hindi sila yung magbibigay sa akin ng beat. Ako yung manghihingi. Gusto ko ng ganito. Kasi ito yung mood ko ngayon. Sanay yung mga producers sa akin yan. Never sila magbibigay ng isang folder. Okay. Hindi, Gets. alam na nila kasi masasayang yun. Kailangan ako yung manghihingi sa kanila. Tapos kapag parang nag-resonate na sa akin yung beat, pero naramdaman ko na ito, bagay ito sa gantong tema. At ito yung naramdaman ko rin right now. Ganun na. Sulatan ko na siya. Minsan nakakasulat ka na mabilis lang. Minsan. Pero minsan nakakasulat ka rin ng patsi-patsi. Matagal. Parang, kunyari, April ko pa nasulat yung chorus, matatapos ko December na. Layo na. Gano'n, I swear. sa notes ba ni Demi, sobrang daming mga patch na, na lyrics na ito yung topic na Mga to. one-liner, gano'n. Chorus ba muna? Sa akin, minsan. Madalas chorus muna. Tapos doon mo hook nalalaroin lahat ng mga verses, yung mga pakanta. Demi is an R&B artist baka sa mga hindi, or R&B hip-hop ba? R&B hip-hop or R&B lang. Nagra-rap ba si Demi? Nag-try ka na ba? Nag-try ka na mag-bars? Hindi. Pero siguro kasi yung ibang kanta ko mabilis kaya ewan ko. Pwede siyang at saka yung mga artists that you've been working with. Puro diba, parang rappers, puro hip-hop hip-hop. talaga. Kaya minsan nakahalo ako dun sa mundo nila. Ano yun natin i-take natin at a notch a little. Balik tayo sa, ang Demi is your real name. Real Demi name. talaga, as in, ba't yun yung pinili mong artist na yung real name yung ginamit mo? Kasi dalawa yung names ko, Demi Chelsea. Tapos, yung Chelsea kasi, tawag ng family ko sa akin yun. So parang, ayoko nang i-involve. So, nung nag-iisip na ng artist name, yung Demi na lang ginamit ko. Hindi ka naman nagsisi na Hindi. may gusto ka bang iba yung pangalan bigla? Actually, hanggang ngayon, sabihin natin gusto ko mag-iba ng name. Wala akong maisip Okay. Demi Tama lang talaga. Tama lang din talaga. Pero yung Demi na spelling parang, Nung una may dot, no? ang alam ko parang may something na ganun. Ito, syempre, okay din, diba? Hindi kasi ako yung nag-isip no. Oh my God, baka ko kasi banggitin. Kung sino man. May isa akong artist na friend nun, Okay. na girl. Oo. Alam ko kasing ayaw na niyang banggitin ko yung name niya. Oo. And alam kong tahimik na kami sa kanya-kanya namin buhay. Shout out. Kung sino ka man, alam mo kung sino ka. Malalaman mo ba? Anyway, hindi kasi ako yung nag-isip nun. Nilagyan niya ng dot. Nilagyan namin ng dot kasi parang para sa amin, unique. Para hindi magaya sa iba na, hindi mapunta sa ibang page na Demi lang, ganyan. Kasi medyo common I tried searching Demi on SoundCloud. Parang Madami. dami talaga Hindi Demi name ko sa SoundCloud, by the way. Yun nga Hinahanap ko kung kailan nilabas mamaya. Dadaanan na lang natin mamaya yan. Anyway. Sino si Demi before she was Demi with a Demi before she was Demi? Ano lang siya, someone na nagko-cover lang sa SoundCloud. Pero yung mga kino-cover ko is, kunyari, yung mga kanta na beats, may beats. Kailangan may sarili kong version ng acoustic. Hindi ako magko-cover ng as is lang. How young were you when you realized na parang mahilig ka sa music? Kasi in-enroll ako ng parents ko, 6 years old pa lang, piano-piano lang. Tuloy-tuloy. Tapos parang pagdating ko ng 13 years old, ako na namili kung anong instrument gusto kong gawin. At nag-start ako kumanta. Alam mo ba sarili mo na maganda boses mo nun since then? Practice din naman yun. Pero nung, hindi alam ko sa sarili ko na maganda yung boses ko. Alam ko sa sarili ko na kaya kong
sumabay sa harmonies. Okay, Kaya okay. kong gumawa ng harmonies, melodies, tapos kaya kong sumabay sa mga beat, ganyan. Kumbaga, kumbaga nasa utak ko na yung music, na hindi lang yung sabay-sabay lang, ganun. Eh, may mga tao na tone deaf di ba? Oo. Parang hindi nila alam. Nung bata ka pa lang, alam mo na agad yung, Oo. na ito sa tono to. Ito Oo. dapat yung kailangan ko abutin pagko-cover Oh, ko for to. some reason. Siguro dahil maaga akong in-expose. So, shoutout pa rin kay na tita. Kayo talaga nagbasa din sa In-expose niyo ako, yun tuloy. diba? Pinakamalaking artist na female artist tuloy yung nabigay. Di ba? 6 years old na nagka-piano ka na, natuwa ka sa piano, hindi. 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 Pero tumagal ako doon. Siguro mga 7 years ako nagpiano. Ah, Tapos okay. parang, hindi ako natuwa kasi parang na-compare ko yung sarili ko sa ibang student nung teacher ko. Na parang, bakit hindi ako kasing galing nila? Tapos parang sabi ko, bakit hindi naman para sa akin yung piano? Oh, kasi So, hindi mo trip eh. Hindi mo trip eh. So, nag-quit ako. Pero yung piano, nabigay sa akin ng foundation. Kung ano yung chords. Up until mga na keys. marunong ka magpiano, masasabi mo. Hindi na siguro. Pero alam ko yung mga chords. Tapos, nung nag-transition ka from that, sabi natin nag-aral ka, syempre, bata pa, di ba? Ano yung next na, na parang, okay, mag-music ulit ako? Ano? Mahilig ako makinig sa music eh. Tapos parang, natural lang sa akin na gusto ko lang kumanta, gusto kong kantahin. Eh, sabi ko, gusto kong kantahin, pero dapat may sarili nga akong version. So, sinubukan ko mag-gitara. Pero ang bilis ko lang matutong mag-gitara. Ilang taon? 13 lang ako nag-start. High school? Oo. High school. Months ko lang natutunan. Self-taught? Mm-mm. Okay. Mahirap yun ha. Medyo, isa mga mahirap na instrument ng gitara kasi may pain eh. Diba? Oo. May pain pa siyang... Salit pa ng kamay ko. Ganun. Hirap mag-power chords niyan. Mm-mm. So, natuto ka sa gitara. Bakit? Bakit biglang gitara gusto ko? Kasi gusto ko lang talagang gumawa ng sariling version ng mga i-cover ko. Oo, gusto ko kung fast yung original na version ng kanta, gusto kong gawing slow. Syempre naman, hindi ka makahanap sa YouTube na gantong song, slow version, di ba? You were young at that time. Wala pa nga masyadong ma-YouTube nun eh. Wala 13, pa. di ba? Ewan natin, mga Soulja Boy pa nga ata uso. Eh. Teach me how to doggy pa ata yun eh. So, yung mga acoustic, I don't think na putok pa nun. So, ikaw yung nag-isip na Oh, ako gusto ko gagawa. lang. Oh, kasi andun na yung gitara eh. At parang may control ako sa gitara na kung gusto kong gawing slow yung kanta, magagawa ko. nirequest mo ba kay na tita sa parents mo na bumiling gitara? Hindi, may gitara lang doon, sakto. Word. Oh. Okay din ah. Medyo ito ba yung mga mahal na gitara na ba agad to? Or yung mga Hindi. Ano lang siya? normal lang talaga? Ano ba, hanggang ngayon, hindi ko nga alam kung anong tawag din eh. Yung may nylon sa last 3 strings. Oo. Yun lang. Ay, medyo acoustic talaga. Hindi pa metal na metal yung Hindi pa. strings. Okay. Classical. Mga Yan. mga ganong area. So, you taught yourself how to play the guitar. Mhm. Ano yung mga kino-cover mo nun? Madalas, dati, mga 15 na ako nun, kino-cover ko ng mga kanta ni Because. Ay, nandun ka na sa OPM? Oo. Hindi ba to, ano pa? Yung... Hindi, mahilig talaga ako sa OPM dati pa. Akala ko nga magbabanda ako eh. Hanggat sa parang na-expo, kasi high school pa lang ako, natropa ako sa mga lalaki. Puro lalaki talaga tropa ko dati pa, okay? Anong school mo nun? Beda, Alabang. Oo. Tapos parang, ayun, sanay silang makinig sa mga hip-hop. So ako, yun na din napapakinggan ko. Hindi ka ba dumaan sa mga banda face na, yung hindi OPM, may Hindi dinaanan ka OPM, bang oo ganun? naman. Bago yung Because, bago yung Everything. Oo, naman. Anong mga pinapakinggan mo nun? 1970. Halo-halo eh. Yan, As yan. in like, very, ang dami. Sino ka nag-stuck sa utak mo na at that young age na parang ito gusto ko talaga pakinggan to? Sino ba? Nag-start ako sa mga banda kasi mga December Avenue, Silent, Sanctuary, mga ganon. Tapos, OPM talaga. OPM talaga. Pero nakikinig ako sa Western. Pero dahil nga sa mga naging friends ko sa high school, more on naging nasa hip-hop na yung mga napapakinggan ko. Ano yung sikat at that time, ng mga panahon na That yan? time, hindi pa, umuusbong pa lang sila Lola Amor nun eh. Pero naalala ko, sila Shanty Dope, pinagkakaguluhan sa Beda nun. Al James. Nag-aaral siya doon. Hindi, I mean, nag-perform siya. Shanty Dope, Al James. So, nadarang Because- era. Yun yung era na yun. 2017, Tapos yung Marlboro Black ni Because, yung pinakauna, yun yung uso noon sa Beda.
tumatak sa'yo na matindi yun. Ex-Batalyon. Ay, Oo nga XB, pala. XB. Kasi Alabang Muntinlupa. Yeah. Tapos, walang masyado nakikinig sa XB. So, ginajudge ako. Ngayon. Ano kayo ngayon? Sa mga biggest male artists ngayon sa buong Pilipinas. Sa Flo G, shoutout. Baka naman. Nagkaroon ako ng face dati. Hindi ko lang kung bakit. Pinanood ko lahat ng mga, kasi pandemic yun eh. Pinanood ko yung mga interviews nila. Word. Tapos parang wala lang. Marami lang ako natutunan, ganyan. Pero wala, hindi ko rin alam ba't ko binge-watch yung mga yun. Ang bata pa nila nun ha. Iba pa yung mukha Oo. nila nun. Kumbaga, no offense sa mga pero tinitake ng mga iba kasi as judge yun Oo, dati, di ba? yun nga. Parang, ba't ganyan? Eh, syempre, nasa school ka pa na pang college, di ba? Na Mm-mm. parang, hindi, gusto namin ganito, gusto namin ganito. Mm-mm. Tapos, di ba, parang, sa totoo lang, one of the biggest groups sa buong Pilipinas yan. If not the XB. biggest, di ba? If not the biggest. XB. And ang dami na lang tinulak na artist na hindi nyo expected, di ba? Pero si Demi, di ba? Pwede mong masabi na naging part talaga yung XB doon sa music career mo. Kaya ako tuwang-tuwa noong 2023 kasi yung mga umusbongis, mga bandang hip-hop, Hev, OSM, tas ako, tas may mga nagdi-DM na, kaya ako nakikinig sa mga gang-gang daw dahil daw sa akin, kaya daw sila nakikinig. So parang natuwa ako na parang dati ginajudge ako na nakikinig sa XB, ngayon parang isa ako sa parang nagpakilala sa ibang tao ng ganong genre. Naka-proud. Galing, ang galing. May taste ka na rin talaga eh. Kumbaga, before, naramdaman mo na okay, may mga talent talaga itong mga to. Oo. They have the potential to be the biggest, di ba? Oo. Ngayon, yun na nga, nakikinig ka na ng mga Because, nakikinig ka, Just Hush, mga, Oo, yun. yun Sila yung yung uso nun, nung time na Al yun. James. Hanggang ngayon. Nag-ano ka ba nun? Nag-move forward ka doon na parang I'm gonna make my own music? Hindi pa. Mm-mm. Nag-cover lang ako nun. Mahilig lang ako sa music, yun lang. Saan mo ina-upload? SoundCloud. Ganun lang. Sa YouTube, hindi? Makasama Hindi, mo ka? SoundCloud. Kasi parang nakilala lang ako ng batch ko sa Beda na nagko-cover na may sariling version na parang narinig ko yung cover mo ng ganito, ganyan, ang ganda ng version mo, ganun. Hindi ako nag-release ng cover na as is lang. Gusto ko talaga kakaiba lagi. May sarili kong taste, ganyan. Nung naglabas ka na sa SoundCloud, Mm. syempre, nag-post mo, sinishare mo sa Facebook Oo, mo. oo, sa Twitter, ganyan. Malakas ba ang Twitter nun at that Oo, time? malakas ang Twitter nun. Hindi ko na generation yun eh. Mm. Kaya, mahina ako sa Twitter. Wala akong masyadong alam Ah. dyan eh. Alam ko nga parang naging ano na lang siya ngayon, di ba? Parang something else. Ano na lang yun eh. Platform na lang yun eh. kung saan mang platform at saan ginagamit. the black app. Kakaiba. Different world. Anyway. Alam ko dati yung Twitter para sa mga kasi sa generation, medyo mas matanda kami sa inyo ng 2 years lang na. Medyo malayo. Alam namin pang bagets. Alam namin bagets. Para kami Facebook pa, ganun. Naabot mo ba Friendster? Hindi. Hindi. Tapos yung mga panahon pa nga yun, hindi nga ako active sa Facebook eh. Twitter talaga. Twitter, IG, ganyan. May following ka na ba doon at that time? Oo. Talaga? Hindi man sobrang laki. Pero siguro kasi mga batchmates na parang alam lang nila, may impression lang sila sa akin na ganito, ganyan. Nagko-cover nga. Oo. Nung nilabas mo na yung una mong cover, naalala mo ba kung ano? Oo. Anong kanta to? Ano kaya kanta to? Judge nyo ko dito eh. Dati pa to. Yung, alam niyo yung Lainey. Lenny, okay. ILYSB. Ayun, yun yung nauna. Tapos parang natuwa. Ganun, diba? Oo, yun. Tapos may sarili akong version. Ayoko nang patugtugin ngayon. Okay, wag yun na hanap. Hahanapin ngayon natin yan sa SoundCloud. Tap natin yan dito kung nahanap natin. Ayun, parang nagulat sila na hala. May sarili siyang version. Angas. And kumakanta pala tong si ganto ganyan. This was 15 years old. 13. Ganun talaga ka-start. Ganun kaaga. 13. Pagkatuto ko ng gitara. Game agad. Record. Ngayon, Labas. saan yung record? Ano pinang-record mo? Phone. Tapos ang ginagamit kong doon, Audacity. Hindi ko pa alam Audacity, paano Audacity. gamitin. Gusto ko lang may reverb. Yun lang. Gusto malakas yung echo. Oo. Pero ganun, kahit yung mga first songs namin, Audacity rin. Sandali, friendly siya eh, friendly. Tapos yun pala ngayon, may BandLab na ngayon sa, May sa BandLab. phone, di ba? Oo. Which I think Steve Lacy nakagawa ng buong album sa ganun, di ba? Ito na, nalabas mo na yung mga cover mo, nalabas mo na yung mga... Anong pinaka-favorite mong kinover ng mga panahon na yun? Yung ano,
Sino ba kumanta nun? Yung ipagpatawad mo? Sa mayonnaise. Yun. Ayun. Mm, Sarili ko kasi version nun. mm. Yun. Tapos parang dun na nagsimula yung parang puro harmonies na. Pumutok ba? May pumutok ba doon na anything? Meron yung parang Brockhampton. May kinover ko ng song ng Brockhampton. I don't know. Anong track kaya yan? Ano nga ulit yun? Anong kanta? Ay, anong melody na lang? Sugar! Sugar. Late na yun, Ayun. Or wala pang demi no, nung ginawa mo yan? Wala pa. Pero isa yun sa pinaka-last na kinover ko na parang medyo pumutok-putok. Pinagtatago ko na kasi yung Wala na to ngayon sa internet. Wala na, naka-private lang. Private lang. Tapos hindi ko pa alam paano mag-autotune nun. So, sabihin natin ito na nagko-cover ka na, sabi mo may nag-blow up na isang kanta, kahit malaking blow up ba to o saktong blow up lang? Sakto lang, hindi siya yung parang 10K plus, 50K plus views. Hindi naman ganun. Hindi ko maalala. Pero like for me that time, big number siya. Parang wow. Lumabas siya. What was after? Ano na? Nag-start na akong gumawa ng kanta for our God song. For Graduation song ng grad Beda. song, So, palis na ako ng Beda nun. Tapos parang may contest kasi nagagawa daw ng sariling kanta. Tapos ako naman tong gumawa. Sino lumapit sa'yo? Mga teacher? Mga friends? Hindi. Ano siya? Parang contest siya per section. Sa Beda kasi mga 10 sections yun eh. So, madami-dami kami. Tapos parang each section dapat merong may mailabas silang kanta. Tapos kami, since alam syempre, ng classmates ko na ito si Demi, kumakanta-kanta. Baka kaya mong gumawa. Ako naman gumawa ako. Pero wala akong expectations. For some reason, na hanggang ngayon, hindi ko alam paano nangyari. Nanalo siya. Okay. Nasa akin pa rin yung trophy. Nanalo siya. Yung pinaka-first trophy ko na related sa music. And how did you feel after that? Wow. Kasi, Parang, parang ganun. original composition. Oh, pati pero yung melody. English siya. Oo. Pati ko, Pero English siya. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero masarap sa feeling na parang, may something pala. nanalo siya as the graduation song, so yun yung pinatugtog. Yun yung kinanta ng buong batch. Yun yung pinatugtog. Ni-record siya ng professionally. Ganun. Was this your first time na sa magandang studio talaga? Oo, yun yung first time. Ginawa yun? First time kong naranasan na, okay, kailangan pala may ganito, ganyan. Kamusta experience? Kasi first time mo siya nasa... Nakakaba. Kasi for the first time, hindi ako nagpipindot sa phone. May nagpipindot na someone else. Tapos hindi ko alam, okay lang ba mag-retake? Ang layo ng phone sa professional na... Ang dami pa rin artist ngayon na hindi pa nakalapag sa professional talaga ang setup ha. And si Demi nalapagan niya ng 16? 15 pa. 16, mga ganun. Ganung area. And mind-blowing siya. Masaya mind-blowing yung experience for me as na a yan. kid, na parang, nararanasan ko to ngayon. As someone na nagko-cover lang, SoundCloud lang. May naisip ka na ba nun after nung nangyari na yan? Wala talaga? Parang normal lang, o sige, hobby lang to, ganun? Kasi palis ako ng Beda, tapos parang lilipat na ako ng Manila, tapos parang, gusto ko lang kumanta. Pero nasa bit-bit ko yun, na parang pride ko yun na may nangyari sa akin ganito. Pero after nun, hindi ako nagka-idea na Spotify na. Kasi parang para sa akin, napaka-delulu ko naman. Ganon. Wala. Ganito tapos na yung era mo na yon na parang from high school yun, di ba? May mga senior high na ba yan? Hindi ko wala pa. Yung senior high ko, lumipat na ako Manila. Taga North ka ba? South. Sorry. Bacoor. Cavite. So, probinsya talaga. Hindi naman. Medyo city na ang Bacoor eh. Medyo. Pero pagbaba pa ng Cavite, probinsya pa rin. Nag-decide ka na parang mag-study ka sa Manila. Choice mo ba yan? Choice na rin ng family ko eh. Kasi parang sinundan ko lang yung kuya ko. Bunso ako eh. So like... Engineer din yung kuya mo? So, ikaw ba pumili ng course mo? Or... Hindi rin. Pero gusto mo naman ng course mo. Kaya lang naman ako pinusya engineering kasi parang nakita ng parents ko na achiever yung anak niya. Magaling sa math yung anak niya, ganyan. So, si Demi ay magaling sa math. Gusto niya lang isabihin niya. Hindi. Parang nasanay lang siya na gano'n. Na parang nung in-open up ko na gusto ko mag-marketing, ayaw niya. Pero yun talaga dream course ko. Ang dream course mo is marketing, word. Pero wala nang board yan, di ba? Yung engineering. Wala, yung IE wala. Excited ka ba? Sa tingin mo, kung graduate. Yun lang naman, hindi magtrabaho. Excited na ako maging free sa time ko, ganun. Medyo strict pa rin ba?
kay Demi? Hindi na. Sanay na siyang, kasi nagugulat na siya eh. Ay, may out of town na. Lumilipad na ng aeroplano mag-isa. Ganon. Was Demi before nung bata siya strict ang parents? As in, bawal mabas, bawal gumimik. Mhm. May time ba na ganun talaga? Oo. Lalo na kahit nung senior high, tapos nung nagsisimula na akong maging music artist, syempre naglalabas-labas na ako ng kante. Merong mga mag-i-invite doon na tugtog ka dito as a small artist. Parang bibigyan ka nila ng platform. Hindi ako pinapayagan. So, paano? Nangyari? Never. Nung small artist ako, never ako nag-gig. Ang hirap talaga. Nag-start ako mag-gig, big artist na. Word. So, may tao na talagang nakatingin sa'yo agad na... Yun yung nakakatakot. Kasi nakita ng mga tao kung paano ako mag-practice. Nasa ka na yung spotlight, nagpa-practice pa rin ako. Yung nakakatakot. Okay, gets. Pero wag mo naman i-down din yung sarili mo kasi you've been doing this since you were young eh. Di ba? Para nagko-cover, nagpa-practice. Para, syempre, iba nga naman talaga yung live. At iba yung katapat mo lang Yun camera, nga di ba? Sabi nga ni Jika, sa bagay, magkaiba nga kasi yung parang, Jika Marie, shout out sa'yo. I love you. Shout out. Iba nga, sa bagay, iba nga kasi ang recording lang sa performing live. Ibang klaseng skill siya. So, anong masasabi mo yung reason mo kung ba't nag-start ka na mag-make ng music talaga ng sarili mo? Ang nag-spark sa akin ng Heartbreak. Okay. Heartbreak. How young? I was 18. Nandun sa area 19? na paano ka na nun? Kumbaga, college ka na. Oo. Kasi ang layo nun na, kumbaga, 16 years old, graduate ka, tapos 18 ka na nag-music Mga talaga 19 ulit. ganun. Oo. Medyo matagal Or dahil nag-focus ka lang ba sa... Hindi, wala lang kasi sa utak kong mag-Spotify. Okay. Wala lang sa utak kong magsulat ng buong kanta na sarili ko. Actually, ang una ko pang sinusulat nun is English R&B. Dahil, again, sa friend ko. Kasi English R&B siya. Pero, nung nabigyan ako ng beat, sabi ko, hindi eh. More on Tagalog talaga eh. So like, pinurso ko na yung Tagalog. Filipino. And then, ayun na. Parang nag-start na ako magsulat based on my own experience. Etong mga from 16 to 19, may 3 years siyang agwata. Yung 3 years na yun, ang ginagawa mo nun? Wala, aral, cover, ganyan. Ganun pa rin? Tuloy pa rin yung SoundCloud? Tuloy wala. pa rin? Sobrang innocent lang na gusto ko lang gawin to eh. Masaya lang ako eh. May views na ba to? Parang yung same lang. May numbers din. Pero hindi ganun kalaki. Mga thousands, ganun lang. Oo. Wala lang, gusto mo lang talaga. Gusto Ginawa ko mo lang, wala eh. sabay aral, ganun lang. lang. Tapos, ito na, may mga friends ka na nag-music din. Nung at that time, na mga ano pa. Dun, sila rin ba yung nag-push sa'yo to make your own song? Oo. Sino kaya itong mga to? Kung gusto mo pa banggitin na. Hindi ko na kasi pwedeng banggitin. Pero, Okay, gets. parang sinasabi niya na, oy, Demi, hop on ka na dito, ganyan. Tapos parang, syempre kasi, pag nag-hop ako dun sa track niya, magagawa na ako ng artist profile. Spotify. Nung nagawa na ako ng artist profile, parang, pag tinitignan ko yun, parang, wow, surreal. May sarili kang page. Tapos may check pa na blue sa Spotify, diba? diba? Parang as a kid, ang cool naman. Tapos parang nanghinayang lang ako na, parang nakakapanghinayang naman hanggang dyan lang. So parang dun ko pinush na, try ko lang, ganyan. Kasi wala pa akong sariling gamit, ganyan. Kumbaga, yung pinaka-first song nga na yun, yung sinabi kong mag-hop daw ako. iPhone lang ginamit namin. Tapos hanggat sa, ayun na. As in recorder lang hindi bandlab Hindi. Yung voice recorder. What? Tapos That's wild. nilipat lang sa laptop, ganyan. Sinubukan namin i-mix by ourselves. Malaking artist na rin siya. Congrats sa'yo. Parang kilala ko pero kayo na lang mag-isip kung sino man kayo. Anyway, shoutout din sa iPhone. Ang dami niyong binuhay na artist na hindi niyo Sabi alam. kasi sa akin ng mga mga engineer friends ko na medyo sapat na rin ng iPhone that time eh. Tama ba? Ano pa yan mga 19s ka pa nun, di ba? 19s. That was like 3 years, 4 years ago lang naman. 4 years ago, diba? oo. Kung may ganun mang bagay, kumbaga, malaking tulong pa rin. Kasi, syempre, sa mga tao na nag-believe Na-touch din ako kasi ni-release namin yun, birthday ko. So, parang gift niya yun sa akin. Was he or was she a big artist back then? Nung oras na yun? Nauna siyang gumanon. And then, by that time, tagapalakpak ako, like, I'm so proud of you. Like, walang halong, kasi ako, mahilig lang ako kumanta kanta eh. So, parang hindi ko na pinangarap pang gumanon. Tapos nung nakita ko nang gumanon siya,
I'm so proud of you. Tas parang parang nag-share din siya ng experiences niya. Tas ako tagapakinig lang din, taga-advise, ganyan. Ito may konti lang kasi ang female artist na pumutok sa Pilipinas at that time. Sa hip-hop sa hip-hop sa ano, para kunwari, sina Shanti, kung kilala mo ba sila Shanti, yun yung mga nasa area namin kasi si Shanti is hip-hop talaga diba? Sa amin naman si Denny. Denny. D-E-N-Y. Denny. Hindi mo ba naisip yun na parang magkatunog ang Demi at Denny? Kaya nga, kaya nga yung gumawa ng name ko, nilagyan niya ng dot. Pero si Denny nauna din eh. Nung mga pandemic, isa din siya sa nilook up ko na parang, may umuusbong na hip-hop artist or hip-hop R&B na girl na parang cool, buti naman kasi may girl na. Si Denny, putok na siya noon at that time. Anong kanta? Sorry, hindi ako. Yung Gusto With Ya. Gusto With Ya, okay. Okay. So kung hindi niya pa natin, pop natin yung kay Denny dito. Sa mga inspiration mo rin yan. Isa sa nag-pop sa utak ko na parang, okay, finally may female na rin na nagpa-pop off sa gantong genre. Finally, kasi puro lalaki. At saka puro hip-hop talaga, rap talaga, di ba? At that time ba, wala pa talagang putok na R&B Walang artist nagtatagalog na girl that time. Kung hindi sila Shanti, sila Zay. Pero kasi mga bandang rap sila eh. Medyo kahit si Shanti medyo rap. Kahit si Denny, si Iles ba, rap siya, di ba? medyo R&B pa siya nun eh. Pero wala pang Iles Morena talaga. Wala that pa, time. wala Hindi pa. Pop na pop off talaga. Maya-maya pa siya, parang mga 1 year or 2 years later pa siya. May mga local R&B tsaka or hip-hop artist ka ba that you look up to noong mga panahon na yun? XB talaga? Yung pa rin talaga? Oo. Yung mga, kunwari, yung generation namin, naging familiar ka ba doon? Sa Cartelem, sa Bawal Clan? Kasi wala sa environment ng Beda yun. Pero aware ako. Bawal Clan? Hindi rin talaga? Wala sa environment namin. Pero siguro kung nasa Manila ako, baka. Ay, pwede. Oo nga no. So, pwede rin kasi yung XB nakuha mo kasi Southeast. Kasi Southeast sila, Pwede, Muntinlupa. Kaya sobrang na-emerge ako dun sa interviews nila, yung songs nila, ganun. Ang galing. Minsan pala nasa lugar din. Nasa lugar din. Kung saan mo masasagap yung... Kasi syempre ako stuck lang ako dito sa Makati, sa Manila, para ito lang uso sa akin. Pero pag pumunta nga ata tayo ng Cebu, iba din talaga, di ba? Na hindi natin alam, may mga gems doon, may mga numbers na. Iba yung super respected doon, ganyan. Nakasibu ka na ba? Nakapunta ka na ba sa Cebu? Hindi pa. Book nyo si Demi ng Cebu. Papuntahin nyo Cebu yan. Sama Makayanas ng Cebu. Sama mo yung buong team. Sama nyo yung buong team. Ito na, yun na. You hop on that track. Alam ba kung anong taon nilabas yun? Yung kanta mo na first track na kasama ka? 2020 or 2021? Mga ganun. Kasi ayon dito sa aming pagsusuri, si Demi ay nag-start sa Spotify ng 2021. Tapos parang yung mga 2019, 2020 parang cover pa rin yun. Cover lang, SoundCloud lang. 2021 first song is mga nakita ko doon na kanta is yung No Show kasama si Denise Julia. How did that came upon? Kasi si Denise big artist na yan ngayon eh. Big artist na siya ngayon, 'di ba? Ikaw at that time feeling ko hindi pa nagpa-pop off yung mga kanta, 'di ba? Sabi mo nga SoundCloud pa lang. Schoolmates kasi kami. Taga-Beda rin talaga si Denise. Lasal. Okay. Tapos parang... college na. College na nga pala. College senior na pala. high. Schoolmates kasi kami, ni Denise Julia, and magkasama kami sa isang org. Ganun lang. Tapos parang since... Ang org kasi namin kumakanta din. So parang parehas lang naming hilig ang music. Tapos parang, tara, kanta ka dito, ganyan. Pero ayun. Denise was making music at that time. Madami na siyang kanta na nalabas nauna siya. May mga kanta nauna na na si Denise that before. time. Tapos yung isipin mo, nag-college ka na, pero yung nasa puso pa rin yung music kasi sumali ka sa org eh. Oo. Diba? Tapos, nung nandun na, nakasama mo si Denise, may name na ba siya nun? O wala Meron pa? na. Meron. Nagsa-start na siya nun. Nakalimutan ko kasi kung ano yung nagpa-pop off sa kanyang kanta in what year eh. Anyway, nalabas yung kanta, naka-record ka sa magandang mic, sa magandang gamit. iPhone. iPhone pa lang. So, isipin mo na nalabas nyo yun. Maganda, napakinggan ko siya eh. Medyo maganda nga yung mix. Or baka sobrang galing talaga na mixing engineer nung gumawa nun. Wala. Sobrang indie yun. Kami lang. Tenga-tenga lang namin yun. Ano natin, pop natin dito, No Show with Denise Julia. Nalabas yung kanta. Ano nangyari kay Demi after nun? Wala lang. Nag-spark lang sa akin na ituloy-tuloy. Kasi nakita ko yung artist page ko na parang, wow, hindi lahat ng tao may ganito. Parang,
may gusto kong gawin na parang lagyan ko man lang ng contents yung page na yun hanggat sa gumawa na ako ng sarili kong kanta na galing sa Heartbreak nga. May Discord ba yan? Yan ba, may mga Discord, oo. ano yun? Enlighten us sa mga hindi na namin edad. Kasi I use Discord for gaming. Yun lang ako, parang okay, magko-comms tayo, Discord tayo. Pero I think may community on Discord na, yun nga, ewan ko, can you share with us? Actually, nakita ko nga may nag-post sa MRTT lately. Shout out, Mumble Rap, tawi-tawi. Totoo naman nag-post kami na parang may Discord server kami na parang join this, join that. Kaming dalawan yung nagsimula nun. Totoo naman yun. Ang purpose din kasi nun is para lang magkaroon lang din ng community na parang, uy, may demo kami, ganyan, baka gusto mo, ganyan. Tapos parang doon na namin nakilala yung iba't ibang mga producer, mga Way Better, ganyan. Ang galing ah. Ganun lang kasimple na you just made your community. Tapos may mga sumasali naman galing MRTT. Kaya rin medyo marami din akong kakilalang MRTT on my early years as an artist. Kasi yun yung isa sa pinakaunang community ko, yung server na nagawa namin. Ang galing. Nagagalingan ako na, I mean, sa group din nagagalingan ako. So, alam ba, ilang beses na nabanggit yung group na yan dito sa mga iba't ibang podcast. Na hindi ka na mahanap kasi dinilit ko na. Ay, ikaw rin. Ako ikaw rin yung talaga nag-delete. ikaw yung naggawa ng page, technically. Pero hindi ako yung may idea. Mm-mm. Parang nagkakontsaba kasi kami nung isa pa. So, parang... So, si ganun pala, galing rin pala siya doon. Oo. Galing rin pala siya sa Pero MRTT ako ata may area. idea na mag-post sa MRTT. Ako so, may idea nun. hindi siya nandun sa area na yun. Kumbaga ikaw yung may alam mo yung grupo na to. So, alam mo, madami rin musical people doon. Kinuha mo na yung mga tao. And dumating na yan yung mga Way Better. And one of them, sa mga pinakamagaling na producers, lahat yung mga nandun na. Magagaling yan lahat sila. So, you built the community. Nakita mo na ba yung mga katrabaho mo doon? Andun si Plumber Boy kasi hindi ko napapasok no. ayaw ipasok si Luigi. Kasi parang ang nangyari nun, DM nyo kami ng demos, tapos titignan namin. Kasi parang may specific taste kami na syempre, pagpapapasukin namin doon, parang ka-taste namin. Ganyan. Hindi naman dahil sa hindi ka magaling, hindi naman kami ganun. Parang ka-taste namin. And siguro nung time na nag-DM si Plumber Boy and yung ibang tao, baka kasi may galit kayo sa akin. Baka burned out na kami magtingin ng DMs. Kasi ang daming sumali nun. So, active din pala si Bessie doon. Active din siya. Ang galing. Kumbaga, iniisip kasi ng mga tao, alam mo yun, na ay, sumikat to dahil sa isang kanta. Kahit sino sa atin, di ba? Pero hindi mo alam kung gaano kalalim yung roots na pinagpaguran nila to actually attain that. Can you share with us with that something na sa tingin mo pinagdaanan mo ng mahaba bago lumabas ang Homebody? Hay, ang dami. Galing pa ako sa ibang distributor. At yun nga, hindi nga ako pinapalabas ng parents ko para mag-gig. So like, hindi ako mag-perform. Ano pa? Muntik na rin ako mag-quit. Siyempre, napagdaan ko kaya, muntik na ako mag-quit ng music. Bago yung Homebody to Like months. Ang cool nga months before na-leak. Leak kasi yun, hindi ko kasi dapat ilalabas yun. Months before na-leak yung Homebody, mag-quit na dapat ako. Bakit? Kasi parang ang daming, that time, sa relationship kong yun, friendships, ang daming mga away na nagmula sa music, ang daming parang na-break na friendships dahil sa music. The drama. Ang daming drama, ang daming parang naging hadlang din yung music sa ganto ganyan. So parang naisip ko, pati school, pati sa mom ko, so parang naisip ko, ba't ba kasi ako nag-music? Kasi una, wala pang numbers and you're not actually making money off of it So parang sabi ko, okay lang naman na hindi ko seryosohin. So parang, wala, maglililo muna ako. Nung ginagawa mo yung, syempre nalabas niyo ng kanta ni Denise, di ba? Nalabas na kay Robledo. Parang, may time ba na may time yung 2021 to 2023 to kasi 2023 nilabas yung Homebody. Yun ba yung panahon na parang gusto mo talaga mag-hiatus? Or naglabas ka ba ng kanta? 2023 lang akong nakaisip na mag-hiatus. Kasi nung simula nung first song ko, tapos hanggang doon, hindi naman ako seryoso Gusto ko lang mag-release. Gusto ko lang sabihin ko anong nararamdaman ko. Nung unang kanta, yung first single ko kasi na ako talaga nag-release is yung Lucas. Ang gusto ko lang mangyari nun is marinig ng taong ginawan ko ng kanta. Kung nangyari yun, masaya na ako. Kung wala mang masyadong numbers,
okay lang, masaya ako. Kapag narinig ni ganto ganyan. Sorry, yung title, Lucas. Lucas. L-U-C-A-S. L-U-C-A-S. Tapos, nagka-numbers. Nagka-numbers nga? As in, nagka-number siya, how parang- numbers is numbers? Nagka 100K siya. Oh. Parang And this 2 is your months, first song, ha? And this is 2 your months, first song, 3 ha? months, ganun. Tapos parang dun yun nag-push sa akin na magtuloy-tuloy. Kasi yun din sabi sa akin ng mga music friends ko na galing nga dun sa Discord server na parang, oh, tuloy-tuloy mo yan, bigyan kita ng tip, ganyan, ganyan, ganyan. Kaninong beat? Kay ano, Kay French. Kay friendship. tapos, Tapos, labas siya. Sa tingin mo, paano umabot ng 100,000 views ang unang kanta ni Demi? Kasi unang kanta yun eh. Hindi naman normally nangyayari yun eh. hindi ko din alam. Siguro distributor thing na parang, hindi ko din alam. Kasi hindi ko rin siya pinupush na listen to it. Kasi isa lang siya sa outlet ko. Parang ito yung nararamdaman ko right now. At masaya ako na may platform ako sa Spotify. So parang wala talaga akong expectation. So hindi ko din talaga alam kung bakit. So, nalabas yung Lucas, nagkaroon ng 100,000 views. DistroKid pa ako nun. Shoutout DistroKid, yung mga dito lahat ng distributor. Pumasok ka na doon, nalabas yung Lucas. Ano na sumunod? Parang Labas na ako na labas. ano Ng kanta. yung mga sumunod Then, na naalala Scorpio mo? Rising. Ano pa? Yung She Knows. Madami pa. Yung parang wala lang. Passion project lang talaga. Gusto kong gawin. Masaya lang ako. Hanggat sa palapit ng 2023, medyo nagseseryoso na eh. Kasi parang, yung parang distributor ko dati, Believe. Pwede ba makita yun? Oh. Believe na parang ginawa nila. Ang magiging focus artist namin si Demi. So, dun yung nag-spark na kailangan ko magseryoso. Kailangan ko din tignan yung numbers kahit papaano. So, ayun yung dun ako nag-start na ma-cover sa playlist. Gawa, with the help of Believe din. Tapos, ayun na, dun nag-start yung pressure. Tapos, after that, yung hiatus na gusto kong mag-rest. Gusto kong mag-stop na. Napagod ka rin talaga. Napagod din ako. ka rin kasi Kasi ang daming drama. Ang nakakasira ng ulo na magtingin ka sa numbers. Kasi, originally, hindi naman ako natingin sa numbers. Tapos, bakit kailangan aware ako sa statistics? Bakit kailangan mas focus na ako sa numbers ngayon? Masaya nga lang ako dati. Ngayon, puro away na, puro drama na. Ganon. Yung mga panahon na yon saan ka nagre-record? Ano na, may sarili na akong mic. Like, expensive mic or? Hindi. Ano pa yun? Nag-hustle pa ako nun. Like, comfortable naman kami ng family ko, pero hindi ako yung type na mamay pahingi. Oo. Kasi nga, first of all, ayaw nga ng parents ko na mag-music ako. So like, nakakita lang ako ng opportunity na, pandemic yun eh, nagsal ako ng Makeup. testing kit. Okay. Tapos parang may source kami from China, ganyan. So, ang laki ng kita ko that time. Tapos parang sabi ko, okay, pwede na akong bumili ng mic. Bumili ako ng mic, interface, sa second hand pa yun. Anong mic to, kung naalala mo pa? Ano siya? Samsung. Magkano area na yun? Ano yun eh? 3, 4? Pwede na. Tapos parang sinasabi sa kanila spend dati na, ano siya, decent siya for a budget mic. Kasi doon din nagsimula si Alison Shore sa mic na yun. At kung sino-sino pa. Shoutout, Alison. Yes. Kuya Ali. Ano naman, isang Demi Alison Shore naman dyan. Yan ang win, di ba? Pero si Alison Shore, lalapagyan din dito, nakausap ko na. See you, tol. Nagawa na yung mic, bumili ka na. Anong interface? Ano lang yun eh? Ano ba yun? Focusrite? Hindi. Sabi kasi sa akin, wag daw ako Focusrite. Focusrite? M-Audio. Magkano yan? Ano pa yun? Second hand pa. Magkano ko lang nabili yun? 5? 7? Ganun. Mas mahal din eh. Kumbaga naglabas ka rin ng pera na galing sa sarili mong bulsa kasi nga walang magsusupport sa'yo at that time. And Tsaka then, kailangan tago. and Demi was still college at this time, ha? Anong excuse mo? Yeah, so ano, di ba? Well, what's your excuse, di ba? Parang she made her way na gumawa ng pera. Ay, malaking pera yung 11,000 for a college student na hindi humihingi. So, ang laking bagay ng 11,000 kahit nga may trabaho ka, medyo kakamot ka pa eh. Nabili mo na yung mga gamit na yan, may nagturo ba sa'yo kung paano gamitin lahat yan? Through Discord. Nung una, hindi pa nga ako marunong mag-FL Studio eh. Kasi parang nauna ako sa Logic Pro. Logic Pro is Mac eh. Tama ba? Parang sinasabi sa akin ng mga producers, mag-FL ka na kasi mga ka-work mong producers, puro FL eh. Magiging convenient yon. So like, hirap na hirap ako kasi sobrang magkaiba yung interface ng Logic
sa FL. FL. So like, thankfully, natuturuan ako ng mga music friends ko na magdi-Discord na ganto. Pag magre-record ka, ganto, ganyan. Yung mga basics ba? And all of these are through online, Lahat to online. Kasi mas madali magtrabaho ng tsaka pandemic pa kasi noon. Okay. Yan Tsaka ay- di ka pinapalabas. kahit di pandemic, hindi pa rin papalabasin. Oo. Bawal din pumunta yung lalaki sa bahay nila. Ganon. Dati lang. Ayun na, nalabas mo na lahat ng music mo ng 2021. Mhm. May mga nag-blow up din ba na nagbigay ng numbers doon sa mga kanta mo na yun bago mag-homebody? Pero hindi yung blow up. Numbers. 100Ks. Mga ganon. Hindi oo. millions. Hindi Hindi. pa umabot na millions. Pero nakita na ng Believe na parang Mm-mm. may potential to. Mm-mm. Which Believe helped you Mm-mm. na mag-push Mm-mm. forward talaga. Mga 2 years after Believe. 2 years na ako sa Believe or mga ganon. Doon na ako hinelp ng Believe na magiging focus artist ka namin right now. Ang ganda ng story Pahingi ng niya. ganto, ganyan. Ako nagagandahan ako sa story kasi parang you just did your own thing and eventually people lumapit sa'yo alam mo yun, lumapit yung community mo. You made your community, actually ikaw gumawa ng community mo na yun, which is hindi nagagawa ng lahat. Masasabi mo ba ikaw gumawa ng community mo na yun? Ayoko i-take lahat ng credit Wala sa akin yung idea. Ako lang gumawa nung server, tas ako lang nagkaroon ng idea na salain natin, kailangan piliin mo, mag-DM sa ganto ganyan. Ang galing. Nagalingan ako doon sa story. Tapos lahat na lang eventually, kahit sabi mo nga, strict yung parents, na ginawa mo pa rin ng paraan. Oo. Walang pera, pandemic. Oh. Kaya yun nga, sa mga nanonood, what's your excuse? Gawan nyo ng paraan if you really want to do this. Lalo na ngayon na alam na ng tao, everyone paved the way na you can make money out of this. Yung mag-hiatus ka sana, pero lumabas yung isang kanta na nagpa-blow up sa'yo. Bakit? At hindi siya lumabas, leak siya. Leak ba talaga? Na-leak. And bakit ka dapat mag-hiatus? Dahil sa drama nga, all of that drama. Dahil sa music, puro drama na lang sa buhay. Homebody was the biggest song up until now ata. Biggest song ni Demi if you would check Spotify. If you could check the YouTube account ni Demi. Papap natin lahat yan. Paano nagawa ang Homebody? Ano lang siya, Feb 2023, gawa-gawa lang, parang nag-explore lang ako ng ibang klaseng type beat na parang baka bagay sa akin to. Tapos parang ginawan ko lang ng melody na "Where's I was going," ganyan. Tapos parang, etong si Stan, nung nire-record ko sa harap niya, nagustuhan niya. Tapos parang, okay, patry nga yan. Gumanon siya. Tapos ako, bilang co-artist lang din naman niya, na parang, okay, wow, magla-love song siya. Kasi Stan at that moment, ibang-iba yung music niya. Oo. Nasa sila nun nasa sobrang trap talaga, pa-drill na music Tapos bigla siyang gagawa ng love song. Oo. So, I wasn't in the parang, okay, isang Madman Stan. Hindi. Natuwa ako bilang isang artist din, kapwa-artist din na, yung, parang nilipat siya ng genre. Yun yung na-misunderstand sa akin ng mga tao nun. Kasi parang ang binabash sa akin nun is, dumidikit-dikit ka lang sa mga ganyan Oh, hindi. Natuwa lang din ako kasi nung nagre-record ako nun, wala naman akong planong, hoy, ikaw, buka dito, mag-record ka. Hindi, siya yung parang, gusto ko niyan, gusto ko i-try. At nung, ang tagal niya pa, parang 30 minutes niya atang inuulit-ulit. Pero mabilis lang ang 30 minutes In fairness. 30 minutes siya nag-uulit-ulit na. Hindi pa siya marunong mag-FL nun. Sorry Hindi pa marunong mag-FL nun. So parang, ito, i-loop mo to, ganyan-ganyan. So parang, hinihintay ko siya magsulat, ganyan-ganyan. Hanggat sa nung napakinggan ko na, bagay naman pala sa kanya. So parang, sige, i-record na kita. This song, maiksi lang siya. Maiksi lang siya na parang hindi super duper na binabaran type stuff na alam mo yon na ni-record lang ba yan? Tapos Diretso? yung hook niyan, paulit-ulit lang. Wala na akong iniba. Isa lang yung verse, kapiranggot lang. So parang it's like a demo lang na nagawa lang on a normal day. Yun nga Na-interview ko si Stan sa Dial 7 podcast. Parang kakalabas lang nun. Kakalabas lang nung Homebody. And nalabas siya sa YouTube mo July 2023. July, pero ang record niyan, February. Ganun nakalayo. Ganun kalayo kasi parang umikot-ikot lang yan kila Smokey, kila Jashim, na parang best pingin ng copy na to, ganyan-ganyan. Ako naman si Bigay. Kasi wala akong masyadong plano na i-release yun. Hindi mo rin na-expect Wala kang expectation sa kanta. Wala. Pero inaano lang nila, pinupuri na parang ganda talaga nito, dance, ganda. Ako kasi hindi ko nilagay sa utak ko na parang
baka mag-boom to, ganyan. Hindi. Parang nasa prinsipyo ko lang na ayaw kasing i-release. Nalabas siya sa SoundCloud ni Stan June. I think June ata. Tas, hindi ko alam kung nag-blow up ba doon o hindi. I think Nag-blow up siya doon Agad somehow. ba agad? Or may ano rin talaga? Medyo. Parang ano lang yan. 10K, ganyan. 25K, ganyan. Tapos, sa tingin mo, paano siya nag-blow up? Paano nag-blow up yung kanta ng Homebody? Ano kasi, madalas niyang nililik yan sa live niya. Tapos for some reason, hinahanap-hanap siya ng mga tao sa account niya na parang release niya yung kantang ganito, ganyan. Tapos parang nilabas na nga niya sa SoundCloud. Nung time na yun, medyo putok talaga ang OSM eh. So kahit anong i-post nila sa story nila, kahit picture pa lang tayo yan, susubaybayan nila. So parang naspatan nga nila. And for some reason, siguro nga nagustuhan nila ng ganun. Kumalat-kalat, ganyan. Tapos, ayun na nga, nagsimula kasi kaming magkaroon ng sariling mundo na eh. Nung na-release na yun sa SoundCloud. Paano ba nakilala? Paano na-connect yung Paano na-connect si Stan sa music mo? Or paano kayo nag-connect na gumawa ng music? Small world eh. Actually, si Spend, yung producer ko, nag-produce siya sa OSM nang hindi pa kami magkakilala ni Stan. Oo. So, parang small world lang. Tapos yung shoot ng 20 Deep, andun ako. For some reason, hindi ko pa in-expect ganito kasi yan, okay? Hindi ako lumapit-lapit na OMG, OSM. Sorry, hindi ako masyadong exposed sa kung sinong mga artist sa Malate nun, kahit sa Malate ako nag-aaral. Ano lang, familiar ako sa OSM, familiar ako sa Olgang, ganyan, familiar ako sa ganto, ganyan. Pero hindi ako nandun sa shoot nila dahil OSM siya. Niyaya kasi akong kumain nung gabing yun. Tapos parang sabi nila, uwi ka na? Muna, sumama ka muna sa amin. Sa MV. So, hindi ka nakasama sa MV mismo, di ba? Hindi, andun ako sa tabi. Napapanood. So, Parang, okay. Tapos, familiar pa yung hook nila na, anong hook nila? We gon' pull up. Tinitweet yun ng mga friends ko. Sabi ko, ito pala tong kantang to. Ganon. So parang, okay. Tapos nagulat ako nung release doon, ganun siya ka-big deal. Kasi yun yung nagpa-blow up sa kanilang kanta eh. And technically, you were part of that eh. Napanood mo siya eh. I was just there. Naka-ano pa ako noon, naka-shorts na pambahay, naka-crocs lang ata o chinelas, tapos ganyan. yun na pala yun. Yun na pala yung... Pero wala. Parang innocent lang na nag-stop by lang ako noon. Umuwi pa nga ako na maaga, hindi ko tinapos yung shoot. Kasi parang anong gagawin ko doon? Mga geng-geng. Ibang mundo. Iba din kasi yung mundo nila. Hindi ako exposed sa geng-geng. Unang-una, hindi yung environment ko noon. Tapos parang wala lang, hi, hello, burger, ganyan. Hi, hello, ganto, ganyan. Hello, bye-bye. Ganyan. Tapos yun na, nag-connect na kayo ni Stan noon. Tapos tsaka nyo nagawa yung kanta. Oo. Galing din ah. Shoutout nga pala kay Stan. Congrats sa Congrats. Nagpakasal sila, di ba? Congrats. Nalabas yung kanta, tapos pumutok siya agad ba? Oo. Pagka-post niya sa SoundCloud, nagka-number siya ng 10, 20, 50K, ganon. Tapos parang, hinayaan ko na eh. Kasi parang, okay, lumabas na sa SoundCloud. Parang wala namang kumikita doon. Tapos parang, nagkaroon na kasi kami ng sariling mundo after that. May nag-leak sa YouTube. Leak muna. Kasi hindi kinuha sa SoundCloud ni Stan. Kasi sa YouTube. nada-download kasi yun, diba? Oo. Syempre parang, naawa ko kay Spend. Parang, beat niya yan eh. Oo. Tapos parang, ang unfair. So parang, hindi kailangan may mag-claim na ng rights nito. Ang pag-upload ko pa nun, kunyari, in-upload ko today, ang release date 4 days after. So, wala nang pitching. Wala akong pakialam. Nagbayad na kayo na mas mahal. Oo, wala akong pakialam. Parang, basta lang magka-claim yung kantang yun. Kasi anytime, pwedeng may gumawa kahit sino eh. Oo, para lang magka-claim. Tapos parang anong nangyari pa, na-delay pa yung, kasi, grabe naman, 4 days after yung release, in-upload mo lang now, in-ingest mo lang now. Parang, nung nag-announce na ako na, okay, marirelease na po siya sa Spotify, YouTube, na-late. Kasi nga, masyadong maliit lang yung oras na nag-ingest. Hanggat sa parang, nung lumabas na talaga siya sa Spotify nang hindi ko alam. Kasi syempre, hintayin ko yun eh. Dumami yung numbers. Mabilis. Mabilis siya. Walang playlist, walang kahit ano, walang proper marketing. Sobrang... Announcement lang. Kasi parang wala nga akong pakialam. Parang may sarili na akong buhay noon. Parang, okay, lalabas ko na lang po ito ng gantong date. Pagdating ng ganong date, hindi pa pala lalabas.
So, ganun lang. Kumbaga, binasta-basta ko na lang siya. Pwede mo siyang isipin na actually ng mga walang marketing, pero feeling ko yung mga pagsa-story sa mga Siguro mga yun nalalabas. yun. Kahit basic lang na marketing, di ba? I think part na rin siya eh. Part na rin siya na nagpa-boom nung kanta. And nung nalabas ba siya sa Spotify and YouTube, pumutok ba agad siya? Ano lang, tuloy-tuloy lang. Nag-million ba agad siya? Hindi siya agad, pero pumunta doon ng hindi ganun katagal. Parang hindi siya agad na one day ganyan. 2 weeks siguro sa YouTube. Celebration pa yun eh. Kasi nga never ako nagkamili. Nagbago ang lahat after na. Oo. Biglang bumami ba yung followers ni Demi? Oo, mga ganun. Na, hindi ako yung type ng tao na na-enjoy yung ganun. Na maraming followers, maraming nakasubaybay, maraming nangyayalam ng buhay. Hindi ako yung type ng tao na ganun. Kaya sobrang laking epekto sa buhay ko nung time na yun. Oo. Bumagsak-bagsak pa ako sa school dahil doon. Kasi parang alam mo yung effect sa body mo na hindi ka makagalaw. Like, bakit ang dami nangyayalam ng buhay ko araw-araw? Bakit ang daming... Tapos parang nangkakalkal pa sila ng old photos ko, old relationships ko. Lumalabas eh. Parang bakit? Pwede bang wag? Sobrang laki adjustment doon na from 100,000s to millions at millions, di ba? Tapos lahat ng tao interesado bigla sa'yo. Hindi sa ungrateful ako, pero ako lang talaga yung tipo ng tao na hindi ko hinahangad yung ganong klaseng attention. Like, oo, okay lang sa akin na may respeto ka, pero yung attention na makakalkal pa yung personal life ko. Basta post pa kung Mapapost saan-saan. pa. Ay. Ginagawa nilang content. Oo, nakarating pa sa mom ko, may isang photo na medyo intimate kasi. Strict ang mom ko. Paano niyo nakita yun? Nakita sa Kasi feed niya? kumalat sa Facebook eh. Parang Damn. picture ni ganito, ganyan. Parang sila pala, ganyan. Hindi alam ng mom mo yun. Hindi. Hindi alam ng mom mo at that time Siyempre, makita mo naman yung picture ng anak mo na may hinahalikan ng iba, oh. Nakakahiya yun. Ano? Gagi ang wild nun No, wild. And yung parent nga na to is yung parang sobrang strict na hindi ko alam yung baby parang girl ko. it's out of my control na parang I'm sorry, hindi ko kontrolado yung mga tao sa internet. That's wild. So, and you, Ako, kontrolado ko lang yung privacy ko na tinago-tago ko siya dati. Pero syempre, mahanap yun ng tao na forward nila, ganyan. and this coming from, I think, 2023, mga 21 years old ka pa lang, 20 years, mga ganong area. Kumbaga, bago sa'yo lahat to, bago ay nangyayari. Feeling ko sobrang bigat dahil babae pa. Pero diba? familiar din ako kasi nga, like I said, mga friends ko dati na mga nagsisimula ako is big artist na. So parang yung mga nakikwento nila sa akin, yung mga nakikita ko sa kanila, alam ko na. Pero hindi ko siya naranasan first hand. No. Parang wow. Ito pala to. Ito naman na God to. damn. I get you now. Tapos, alam ko, nag-boom na siya. It garnered the millions. Tapos, niremix siya ni Heb Abby. Heb Abby at that time, hindi ko na alam kung gaano kalaki si Heb Abby at that time, pero I think mas malaki pa yung OSM sa kanya noon. Oo, nung time na yun. Nung time na yun, inaabangan pa siya sa mga hip-hop side. Kasi parang alam nila na open coming tong taong to eh. Oo. Alam mo naman ng mga nakikinig, gusto mauna sa lahat, di ba? Gusto mauna sa next big thing para pag mayabang sa tropa, oy, napakinggan ko na yun, di ba? Hindi naman sila nagkamali. Tama naman yung mga hula nila. Oo. Niremix Tas niya. parang, Tapos ano nangyari? Wala, natawa ako. Parang, nagkaroon ng taste, nagkaroon ng version na may taste niya. Kasi kung tutuusin, siya yung medyo mas nauna dun sa genre na yun kasi bago lumabas yung Homebody. So like, parang natawa ako na, nice. Tapos nag-thank you lang ako, ganyan. Ikaw yung nag-message sa kanya nun? Na nag-thank you or siya nag-message sa'yo? Paano ba? Hindi ko maalala. Pero small talks yun. Tapos parang hanggat sa nagkita na kami sa urban gathering, like kila Tito Dog. Shoutout, Dog. Ayun, parang hi, thanks sa ano, ganyan. Ayun lang. Doon na kayo nag-usap, doon na kayo formally nagkakilala talaga, na nagkakilala. Pero like, nakikwento-kwento yan sa kanila, NJ, ganyan. So like, familiar. Paano nangyari ang pakundangan? So, ang nangyari kasi after no remix, naging mutuals na kami, ganyan. Pati yung ibang mga tao sa downtown, ganyan. Hindi ko talaga objective na kunin si Hev. Ang nangyari nun, nung time na yun, nagsusulat ako ng maraming kanta, parang nag-iipon ako. Tapos,
sinulat ko yung pakundangan, ganyan. Tapos binigay ko na kay Spend, ayusin mo nga yung beat nito, ganyan. Tapos nung nire-prod ni Spend, ang narinig ko, kailangan nandun si Hev. Kailangan may boses ni Hev. Oo. Kaya sabi ko, sige Spend, lagyan mo ng open verse. Ang linya ko pa kay Spend nun, itry ko lang, isend ko lang. Pag ayaw niya, okay lang, isolo ko. Nung sinend ko kay Hev, ang formal pa, parang sabi ko, pakinggan mo, baka gusto mo ganyan, baka gusto mo mag-up in. And then sabi niya, okay, sige. Wala pa ako expectations nun. Okay lang sa akin na hindi niya masulatan. Kasi as an artist, kahit naman ako, pag may sinesendan sa aking demo, minsan talaga ayoko. Okay lang sa akin. Nagulat na lang ako, ang bilis. Siguro 1 week or 2 weeks or less than a week, hindi ko talaga maalala. Meron na daw siya nasulat at sinend niya. Tapos conscious pa siya nun, na parang, tama ba yung sumuwak ba sa tema mo, ganyan. Prior to that, ang huling yung usap nyo ni Hev Abby is yung sa... Hi, hello lang. Hi, hello, hindi thank you. Hindi talaga deeper na Hindi. nag-usap na friends, ganun Kasi vibes. introvert siya at introvert din ako. Mm. Wala talagang usap na long. Mm-mm. So like, ganun lang talaga. Sobrang musical stuff lang na, ito nga pala yung kanta, ito ganyan. Tapos, nasend mo sa kanya yung kanta, Tapos nagustuhan niya nasulatan naman. niya agad. Nasulatan niya agad. Ano yung binala? Nalabas na ba yung album ni Hev noon at that time? Hindi pa. Wala pa, hindi pa yung putok na Hindi putok pa. talaga. Yung luma niyang album, nandun na. Oo. Pero yung kung alam mo lang, Oo, wala pa. wala pa. Pero in the making na ata siya nun. Oh, matik yan. Daming kanta rin na Oo. nandun ha. Shoutout Hev. Nilabas nyo ba agad to? Or medyo may matagal din? Months din. Mm-mm. Buwan din ang tinagal kasi madaming factors kasi nasa Cavite pa ako noon, hinihintay ko mag-Manila ako, hinihintay ko mag-time siya na mag-record kami, ganyan. So like, yun. Medyo surreal din. Kasi, una, naka-conscious pa siya kung tama ba daw yung sinulat niya, kung intim ba. Sorry kung Oo. baka ayaw niya sabihin. Pero ayun nga. Pero ang sinabi ko noon is, kung ano na-feel mo, kung ano nag-resonate sa'yo, yun na yun. Okay lang sa akin na hindi tayo swak ng pinapahiwatig. Ayun yung naramdaman mo. At ito yung naramdaman ko. Somehow, iba naman maintindihan ng mga tao eh. Sarili mong ano yan eh. Sarili mong opinion for that. Kasi again, gusto ko talaga sa lahat ng kanta ko, genuine, authentic, Ganda, na ganda. ako to. Ito talaga yung emotions ko. No cap. Ganoon. Sumunod ba ng Homebodies pakundangan agad? Oo. As in, Pakundangan hits agad. on hits agad na nilabas. Hits, Music oo. video siya, di ba? Oo. Tapos, bago nilabas yung kanta ba muna bago music video or sabay? Kanta muna. Parang 1 week after nilabas ko na yung MV. Pero matagal yung proseso ng MV na yun. Shoutout sa lahat ng mga sponsor. Nakikita ko parang madalas mong suot is parang you're working with Gracia. Gracia, thank you ah. Uy, day zero ko yung si Gracia. Wala pa akong body, nandyan na sila. Ayun, yun ang maganda. Real. Nakita mo yung diamond eh. Alam mo yung diamond in the rough. Patas na Sila nilabas na. sila lumapit sa akin. Sobrang Ang galing. nakaka-touch. Ang galing. Kasi one time, ewan ko, lasing ata si Jack Chris noon niya parang, Ate Dems, thank you ah. Ganto, ganyan. Tapos di niya alam, mas thankful ako kaysa sa kanya. Shoutout Gracia Worldwide. Pero madaming brands na ba yung humahawak sa'yo noon at that time? Or nagbibigay pala? Or Nabibigay, oo. nung before Homebody? Hindi pa. Yun talaga. Oo. Nakita lang talaga ni Nakita Gracia. lang talaga nila. Was Gracia at that time yung popping na? Yung parang... Hindi pa. Wala pa rin. Hindi pa yung... Nagsisimula pa lang sila na parang bigay-bigay pa lang sila sa artist. Hindi pa si Don't Hate the Player yung at that time. Hindi pa. Pero Mm. nandun na yung market nila sa mga gangsta-gangsta, hip-hop ganyan. na, no? For some reason, sinali nila ako doon. And maganda naman yung kinalabasan, di ba? Shoutout sa mga brands na naniniwala. Magtiwala kayo sa mga small artists at magbigay din kayo sa mga big artists. Gusto rin pa rin naman namin eh. Baka akala nyo hindi. Kaya loyal ako sa kanila kasi loyal nga sila sa akin. Kahit Ganda. anong sabihin nyo. Okay sa akin yan. I love Gracia. What is it like with working with Heb Abby? Easy. Madali lang. Tsaka professional siya. Hindi siya nalilate. Mm. And maayos siya kausap. Ayun. May mag-expect pa ba kami ng kanta na kasama mo si Heb? Or may napag-usapan niyo ba yan before? Honestly, walang cooking ngayon. Wala. Pero hindi naman ako nagka-close ng doors. Kunyari, may mangyari. What is it Ano like lang working naman. with Madman Stan? Madali din. Although kasi sanay sila sa culture nila sa may mga hip-hop sides, mga streets. So may mga things talaga na kailangan mo din ituro sa kanya. Pero
open naman siya to learning, ganyan. Tsaka bata pa yung at that time, Mm-mm. and hindi pa yung ngayon na feeling ko sobrang technical na ng mga studio Oo, na tsaka inaaral natuto nila. na din sila sa Sony, nakikita ko naman eh. Okay, galing. Big gigs and small gigs. Mhm. Nakakapag small gigs ka ba? Oo. Sa mga bar. Oo. I-compare mo naman sa akin ng big gigs tsaka small gigs. Para sa akin, pag sinabing big gigs, big stage, ito yung talagang may production na malaking stage, maraming ina-anticipate na tao, like mga thousands Mga ng festival, tao. mga festival, mga ganun. ganon. Tapos may mga bars, tapat mo lang, intimate, mas intimate, Oo. di ba? Pag mga bar, katapat mo lang, ganyan, minsan nakaupo pa I-compare mo sila. yung experience ng dalawa. Iba-iba eh. Depende, para sa akin, ang compare ko is mga location. Pero, pag dating sa pressure, siguro kung mga early 2024 ako, malaking pressure syempre yung big stage. Pero ngayon parehas na lang na parang kung anong trato ko sa big stage, yun na rin trato ko sa small gigs. Oo. Pero minsan masaya ang intimate. Kasi makikita mo yung faces nila. Nakapag ano ka na ba sa Baguio? Ano ba yan? Cozy Cove? Cozy Cove, Oo. diba? Lumabas na Yan. yan. Watch it. Kailan nilabas? Last month. Pero ito, pop natin yan dito. Mhm. Pop natin yan dito. Sa mga hindi pa napapanood, panoorin natin yan. Playing with the band. Tapos nag-play ka lang sa, alam mo yan, yung, kasi tayo, normally, yung special pa nagsisimula, di ba? Parang ano lang, -1 lang, di ba? Ngayon, nagbabanda na. Oo. Anong experience yun? Tulad ng sinabi ko kanina, akala ko magbabanda ako. Dream ko, maging part ng band. Tapos parang, nung nagigitara ako, parang nasa imagination ko lang na nagpe-play ako sa harap ng tao na may band. Tapos parang, nung ginawa na ako ng banda, sobrang surreal, na parang, Ito na to. totoo. Tapos parang feel ko na ganito pala feeling. Ang sarap magkabanda. Sila ba yung nagsasend ng rendition nila? As in, yung banda ba yung mag-aayos ng plaka? Oh, hinayaan ko sila. Mm-mm. Hinayaan ko sila. Binigyan ko lang sila ng mga gantong playback, tapos ganto. Hinayaan ko sila. Ngayon na kasi normally pag small gigs lang naman is -1. -1. Matic big gigs banda. Oo. Okay. Pero may mga times na -1 ako nung wala pa akong band. Favorite song you made is Favorite song I made? Siguro in terms of writing, Pakundangan siguro. Regardless of who hopped in the track. Pakundangan. napanood ko sa story mo ganun ka rin yung nabanggit mo. Oh, ganun ka rin kasi in terms of ano naman yan, emotion, very raw kumbaga. Kasi lahat nga ng kanta, 'di ba? Lahat ng kanta is Mm-mm. gusto mo ba i-share 'yun? Pwede rin namang hindi, pero Okay lang naman, pero Ganun not too much. Oo. Sa ganun ka rin kasi, doon ko pinakita yung raw emotion. Wala akong tinago, kumbaga. Na parang, eto ako may trust issues ako Eto ako ayoko pa talagang magmahal that time. May ano yung music, yun ba yung music video na parang white yung suot mo, all white? Anong kanta 'yun? Silver yung suot ko, tapos gray pa yung buhok ko. I think yun nga yung parang yun, sobrang yun. whitish nung pati yung background white, 'di ba? Mm-mm. Ano ba sabay natin nilabas yan yung music video na yan? Naglabas kasabay ng Cypher 4. Yun Tas nga ganun. ata yun. Oo. Tapos sobrang dami nating kasabay na iinis ako. Kasabay natin Oo, naalala ko marami akong kasabay nung nirelease Ang ko yun. dami. sina Hail Mary, sina 1096, sina Flo G, sina Oo, Skasta, tapos dami. sa'yo, parang damn, ang hirap naman trumending nito. Pero at least nakakuha naman kahit Oo. paano. Pero May alam mo, nag-comment pa nga, no? Wrong timing ka mag-release, Demi. dami Naglabas naglabas. sila, Flo G. Sabi ko, okay lang yan. may ganung factor din. Masabi mo ba up May until ganun now? din naman factor. Pero kasi, girl naman kasi ako and nasa R&B ako banda. So, medyo medyo kaya kong sabihin na medyo layo ako dyan. Okay. Pero hanggang number 30 ang trending sa music. So, I think music pa rin siya Pwede may consider, di ba? Mhm. So, feeling ko, kung hindi man malayo, nabasa ko lang to somewhere. Kung maglalabas si Drake sa ibang bansa, hindi lalabas si Taylor Swift niyan. May mga ganun Parang nag-uusap yung mga label niyan. Wag ka maglalabas nito kasi maglalabas sa ganito. Gets. Feeling ko dapat nag-uusap din ng mga Oo artists nga. na, wag ka maglalabas nito kami Dapat di na muna. tayo nagsusurprise. Matik pa Friday. Oo nga. Ay, nako. Sabay sa Spotify. Usap-usap tayo. Mag-usap Oo tayo. Maglalabas. Mag-send kayo. Malayo pa lang, mga 1 month bro. Dips ko na yung ganto. Dips ko na gantong date. Na-nominate ka sa Mix Mhm. and nag-perform ka rin doon. Oo. How was the experience? Nakakaba pa din. By that time, sanay na ako magig First time ko lang ulit makaramdam ng kaba. After a long time.
Bakit? Una, first time ko yung ever. First performance ko nakasama yung band. Yun Pangalawa, pala yun. Pangalawa, kaharap mo, Bini. Mm-mm. Sila, Glock 9. Mm-mm. Mga nagpa-perform ka, sila yung audience mo. Hindi na yung typical audience. So, yun Ah. yung added factor ng kaba. Na parang, hindi pala, kasi bago mag-mix, akala ko yun yung mga audience. Oo. Pagtingin ko, hala, Sila pala to. co-artist pala. So, parang, Hindi mo alam na kuwari yung mga legends nga na yan. Diba sa Mm. nag-Lux, na Floji, ano. Pwedeng maisipan na, uy, I wanna work with her. Sabi, di ba? Kaya dapat bigay talaga. Nakakaba talaga yun. oo. May pressure. Kumbaga na parang kailangan, bakit ako maayos? Fan ka naman ng Bini. Fan ka ng Bini. Naririnig ko sila. Mm-mm. And, Girl actually, group na. bago pa sila Bini, nakikita ko na sila around, like, kunyari, yung mga events ng Billboard, ganyan. Ayun, pero, na-amaze ako sa kanila. Kasi, kumbaga, kung anong na-feel ko noong 2023 na ganun namin yung Jeje nga, sabi nila. Na ganun naman nila yung P-pop. Kumbaga, ako yung napaproud sa kanila. Di ko kasalanan? Di ka kasalanan. Di ko kasalanan. Di ko kasalanan kasama si Jeans. And Jeans. downtown ko na naman to, Yes. And the message is very sad, pero the beat is very upbeat. Upbeat. Na ang ganda ng pangsayaw talaga siya. Nandun kami noon nung yung sa lunch. QC. Sa QC, nandun kami noon. Kamusta? Paano nangyari yung trabaho na yon? Bago si Hev, ang dream collab ko talaga si Jeans. Pero hindi pa siya sobrang putok nun. Kumbaga, yung kanta niya yun is yung Ganun ako eh. Love Drug, di ba? Love Drug. Oo, oo. ganun ako eh. Kung, like, yung mga kakolab ko dati, di ba? Ganun ako eh. Parang nagtitiwala ako sa mga tao na parang puputok to, ganyan. Kasi, parang may change si Jeans. Listener ako ng R&B hip-hop, ganyan. May binago si Jeans sa R&B hip-hop para sa akin na parang, hala, bago na yung wave ng R&B hip-hop. So, parang na-stuck ako sa mga kanta ni Jeans na parang dream collab ko na to. Kahit nga hindi naniniwala yung mga tao kay Jeans nung mga time na yun. Ako naniniwala ako Kasi nun. everyone was looking at Heb Abby. Di ba? Na para ito yung ako next na up. kay Jeans ako nun. May fun fact lang din ako kay Jeans and Melodies. Parang nakikinig kami nun. Nauna ko siya napakinggan sa GHR ka na Sika doon sa studio. Tapos parang yung Love Drug yata parang nasa 50,000 views pala 60,000 views sabi sa akin ni Sika. Ito yung magiging next. big. Kumbaga, pwedeng may chance na maging Heb Abby level at that time. Di ba? Kasi nakatingin lahat kay Heb Abby. Aabutin. Parang ganun. Mafe-feel mo galing eh. din talaga. Kaya, ayun, mas pinlano ko yung collab kay Jeans kaysa yung kay... Pero lately lang to kay Jeans, di ba? pero halos sabay ko lang din nasulat yan, pakundangan, pati di ko kasalanan. DKK kasi tawag sa kantang yan. Halos sabay ko lang din nasulat. DKK. Pero late ko rin nalabas kasi late ko din naman natapos yung verse. Pero si Jeans ang may idea nun na sad song. Mag-sad song tayo pero upbeat. Sabi ko, sige go. Gusto ko mag-try ng Jersey. Online lang din. Tapos kung nagre-record kayo, magkaibang studio. Oo. Pasa-pasa lang talaga ng stems. Wala eh. Parang pumayag si Spend eh. Parang, sige, kaya ko yan. Shoutout nga pala kay Spen. Spen. Share ka naman ng something kay Spen kasi yan yung mga hitmakers sa back of the na hindi nyo alam sobrang daming kanta. Pag narinig nyo, ayaw Spend. Siya yun. Fun fact? Share ka lang ng something about Hindi pa kami you. nagmi-meet niyan. Sa lahat ng tao na nagtrabaho, hindi pa kami nagmi-meet niyan. Kasi nung ginagawa yung homebody pakundangan, yung mga old songs ko, nasa Guam siya, nasa ibang bansa siya. Okay. Sa So Pilipinas talagang, siya ngayon. nasa Pilipinas na siya. Pero kahit umuwi siya, hindi pa kami Taga-Olonga po kasi. I don't even know kung ano yung mukha niya. Doon ako Ganun siya ka-anonymous. Pero syempre, kilala namin siya by face. Kasi syempre, Discord, ganyan. Pero never pa kami nag-meet in person. Shoutout sa lahat ng producer. Love na love ko yan. Sina Luigi ko, sina Plumber Boy, of course. Pati sino ba mga producer namin? Nakalimutan ko na. Kung sino nagbigay, I love you all. Di ko alam mga mukha nyo. Di ba? Uso kasi sa producers yung magtago ng face eh. Pero sinasabihan ko kasi Plumber Boy, wag ka na magtago ng face. Kasi nagbibigay na yung Spotify and other platforms mga producers. Ang gusto nila, yung mga producers na nagpapakita ng face. Kaya magpakita na kayo ng face. Maganda yung mga example yan, sina Burger, di ba? Parang nakalagay na sa kanta, o Side Mafia Burger. Tapos yung nga kay na Plumber Boy, nakalagay na rin talaga. Hindi na lang sa sa credits. Shoutout. I love you all producers. Lahat na nagbibigay sa amin ng beat at nagpapabayad ng beat. Si Rayel pala yan. Favorite ko yan. Handling criticisms. May time kasi na panood namin to eh. Ako nakita ko rin to eh. Ito yung sa homebody. Sa homebody na area. Nakasama mo si Stan na nag-live ka ata na medyo... TV na siya. Oo, TV. Ito yung kwento nun.
dahil nga hindi nga ako, like, kanino ko pa binabanggit, hindi ako pinagigig ng parents ko. So, parang hindi ako marunong mag-perform. Tapos, nung pumutok yung homebody, hindi pa ako nagigig masyado. Pinush na ako sa TV. Okay. Kumbaga, TV agad. Di pa ako nagigig. TV agad. And then, hindi ako marunong mag-perform. Tapos, pati rin naman si Stan, may parang confusion din siya kasi hindi namin alam dun sa technical part. Kumbaga, nangangapa kami both. Wala ka pang team nun. Wala pa. Meron lang akong manager. Pero wala pa akong team na mag-asikaso ng ganito, ganyan. Very skeletal. So like, kapa. Tapos, given na TV agad. So, ayun. Parang kumbaga, nag-practice ako sa harap ng maraming tao. And I don't think nag-practice naman talaga kayo ni Stan kasi iba na nga yung mundo nyo. Nag-practice kayo na practice tayo, rehearse tayo. So, mahirap din. And siyempre, may mga hate. May mga hate na pumapasok. How did you handle that? Hindi ko siya ma-handle nung una. At mas nasaktan ako kasi nakikita ng mga friends ko. Mas nasaktan sila for me. Kung ako makakita nun, okay lang eh. Siguro mas sa stomach ko pa yun eh. Pero yung makikita ng mga friends ko, hindi ko matake yun. Paano ka nag-cope up doon? Actually, in-advisean din naman ako ni Stan. Parang wag ka kasing, tama na, wag ka na magbasa. Ngayon ba nagbabasa ka pa rin? Hindi pa, hindi na. Hindi na, sure. As in, hindi, kahit yung positive, minsan. Hindi na rin. Totoo? Yun nga kalungkot nga eh. Mga positive, hindi ko na rin nababasa. Pero, minsan, si Sean Jefferson, siya yung pinagbabasa ko, oy, Brandon, basahin mo. Anong nakalagay dyan? Positive. Hindi magsabi ng masama, no? Positive. Kung may hate man sabihin niya, ito may isang hate. Hayaan mo yan, pangit ang sinasabi niya, ganyan. Pangit yan. Pangit yan in general. Kasi may mga hate na walang sense na bakit, may hate akong nababasa dati na parang may pinatay akong tao. Yung galit na galit yung talaga. Yung hindi nag-make sense sa akin na parang dun ako nag-start na parang, may sense pa ba na nag-hate sila ng taong hindi nila kilala? Plus, hindi ko nga na-enjoy yung attention. So, kung naglabas ka ng bagong music video or hindi mo na binabasa talaga yung comments? Hindi na. Kapag nung na-release yung Wish, hindi na. Yung Wish Bus episodes, hindi na ako nagbabasa. Okay. May ganun din. May nagsabi si Wayan nagsabi parang both ways yung positive tsaka negative na comments eh. Kung positive comments yan, ay, ang galing ko pala. Alam mo yun, parang bilib na ako. Wala na akong babaguhin. Dito na ako sa comfort zone. Kung magaling pala ako. Ngayon, kung hate comments naman yan, parang ano ba yan? Ano bang ginawa ko sa tao na to? So, maganda in a way na pero syempre, thankful pa rin kami sa lahat ng positive comments. Sa mga nag-negative comments, I hate you, pero okay lang din. Mga negative comments. Salamat sa pag-comment. Dumagdag yung dumagdag yung ang tawag doon, yung statistic. Yan na. Thank you na lang din. Sa inyo na lahat yan. Bigay sa mundo yan. How did you meet your team and your partner? Kasi alam ko si Plumber Boy lagi mo nang kasama, 'di ba, sa gigs and everything. And siguro natulungan ka rin talaga sa 'di ba? Paano mo nakilala yung buong team at yung partner mo? Okay, yung team ko, ang pinakaunang dumagdag sa team ko talaga si Sean Jefferson, si Brandon. Kasi talagang siya yung kasama ko na day one talaga eh. Kasi kaya ko nga siyang tinawag na little brother eh. Kumbaga lahat ng gigs, sabi ko sama ka, kinakabahan ako ganyan. Hanggat sa dumagdag na ng dumagdag, may mga tropa na gustong sumama. Si Kev, tapos So, Kevin Mar? Kevin Mar, Shoutout sa lahat ng team. Tapos parang pinapakilala ko sila sa manager ko isa-isa. Tapos parang ito naman si Papa Kay, parang okay to ganyan. Tapos parang kailangan dumating sa point na kailangan ko na ng tech. Tech, tas DJ, ganyan. Sakto si Plums kasi, friend ko, 2021 pa lang. Okay. Actually, fan ako ni Plums nung MRTT days na bago pa ako mag-post nung Discord na yan. Kilala mo na siya nun at that time? Kasi, pinoprod niya. Ano yan, mga taga Pampanga? Bastarded? Nag-prod ka sa Bastarded? Mga ganon, mga taga Pampanga. Tama, di ba? Ka-circle nun, mga Bastarded. So, parang, nakikinig din ako dun. So, parang, shit, angas nito, ganyan. So, doon na ba yun? Hindi, gusto ko yung full story na. Sige, sorry. Minamadali ko. Ano pala, Kinikilig kasi. hindi
pa. Like, ano lang, parang I look up to him, ganun lang. Tapos parang skip na natin yung part na hindi ko nga siya nasagot sa DM. I look up to him. Ang dami niwala. Grabe talaga ang mga babae. Hindi, to be fair, hindi ko talaga. Parang napuno na. Tapos parang nawala kasi yung IG niyang yun. Parang gumawa siya ng bagong IG. Tapos parang nag-DM na siya na, tara work. 2022. Ay, Tara wala pa. Hindi wala pa naman. pa. Okay. Tara work. Plumber boy, ba't Sabi ako ko- hindi mo diniem na? Tapos ako, na-excite ako kasi parang, alam ko sinabi ko pa sa GC ng parang old label ko na parang, oy, nag-DM sa akin si Plumber Boy. Ganyan. Sabi ko, sige G, anong nangyari? Hindi siya nag-send. Never siya nag-send. Nasaktan ako dun. Tapos. Tapos parang hinayaan ko lang ganyan. Parang friends pa rin. Tapos sakto kasi, friends, kaibigan niya rin yung mga kaibigan ko. Tapos, fast forward sa 2022, nakabalik na ako naman nila noon kasi maluwag na yung pandemic eh. Nag-aya tong isang producer, si Kito. Uy, tara, punta tayo kila Plums. Parang bonding lang, ganyan. Ako naman si Sama. Doon ko unang na-meet si Plums in person. Pero wala pa yun, friends pa rin kami nun. Kalokohan. Kasi may relationship ako nun. Siya rin kasi meron. Relationship Actually, ka the nun. whole time, in a relationship kami, parehas. Hanggat sa naging close kami na parang nasubaybayan niya lahat ng mga napagdaanan ko. Parang as a friend lang, na parang nasubaybayan yung mga next relationships ko. Tapos, nasubaybayan niya rin yung nag-grow din ako. Tapos parang nung naghahanap na ako ng tech, kasi wala yung producer ko, nasa ibang bansa eh. So parang kailangan maghanap na ako ng tech. Sakto, naisip ko si Plums. At magkapit-bahay pa kami. So Okay. parang medyo convenient na, Plums, baka gusto mong mag-try na mag-text sa akin. Ito naman si G. Game. kahit di mo ako sinagot sa DM, kahit di mo ako sinali sa Discord. Nag-G siya. So ayun na, nag-start na kami mag-set up. Mga first few months, actually, in a relationship pa siya nun. Matagal din kami nag-work bago mag-ganon. Ako din naman, hanggat sa, wala na, may sarili na kami mundo. Napadalas na yung mga gigs. Kasi mga times na madalas na yung gigs ko. Paano pala napayagan si Demi na mag-gig bigla? Nasanay lang mom ko. Yung unang-una, gusto ko yung unang-una. na Unang-una? Biglang pumayag. Hindi siya pumayag. Ano siya? Gig sa Batangas. Layo. Umuwi ako sa bahay, 6 a.m. na. Tumakas ka. Hindi, pinaalam ko lang na may gig akong ganyan. Hindi niya alam na abot naman ng 6 a.m. Pero sobrang galit siya nun. Nadulas kasi ako! Alam ko na! Nadulas kasi ako. Yung paalam na yun, parang last minute akong binook. So, sinend ko lang yung screenshot na may gig ako ng ganto sa ganto. Tas may screenshot kasi na ganto yung TF ko. Oo. Malaki, maliit. Malaki. Oo. So parang, dun siguro siya nagkaroon ng idea na may nararating pa rin yung anak ko. Ganun. Homebody level na to, pakundangan level na to. Oo, may Okay, homebody okay. na nun. Na parang, okay, may nararating pala yung anak ko. May napapala, kumbaga. So parang dun siya naging open-minded na parang real thing na Pwede. tong gig na to. Hindi siya yung exposure lang. You're experiencing the money na pumapasok. And alam siguro ng parents mo nila may malaking pera na pumapasok or ano. Hindi ba sila nagugulat na Actually, sinarili ko yung card ko. Kasi my mom works in a bank. okay. Pag nilagay ko yung pera na yun Walang dun sa account masilip. ko, masisilip niya. Oo. Ayoko! Nakikita niyo po yung milyones. Ang ginawa ko, sa sobrang strict ng parents ko, hindi ko hawak IDs ko. Fuck. Okay. So, hindi ako makabukas ng account sa bank. Ang ginawa ko, yung parang Philippine ID, may printable ID pala. Okay. Yun. Na-clutch ko yun. Kumuha ka ng sarili mong bank. Bank account. Tapos dun ko na. So, basically, wala sila alam. Pero may nakukuha naman sila sa akin, of course. Nakita na nila yung pera na pumapasok. Anong reaction nila? Okay ba to? Na push mo yan? Ganun? Hindi nila, wala sa idea kung magkano talaga. Alam lang nila na may certain gig na ganito yung bayad. So, parang nagka-idea lang siya na, Pati okay. yung stream money, hindi. hindi niya alam.
Okay. Magugulat Okay, na lang okay. siya. Alam ko naman papanoorin niyo po, Ito, gift ko tita. for you. Ito po yung bagong iPhone 17. Parang nakakantsawan na lang siya ng mga ninang ko na, uy, yung kinikita ng anak mo ganyan, napayagan mo na lang. Oo naman. So And parang idea na lang. feeling ko lahat ng mga sa edad niyang ganito na nag-music, pangarap yan eh. Pangarap yan, kumbaga, mga less than 1% pa. List ba ng 1% na gumagawa niyan na-achieve yung na-achieve ni Demi? So, thankful pa rin at least naman. nakagawa. Tapos dire-diretso na yan. Dire-diretso na yung magis na pumayag na. Oo. Maliban dun sa 6 a.m. na nakauwi ka. Yun yung start ng talagang sumagad siya hanggat sa nadulas nga ako. Shoutout po sa parents. Shoutout mo naman sila dito. Pasensya na! Sorry. Medyo patapos na rin naman tayo. Do you wanna add something na sa tingin mo hindi natin na-tackle? Ano ba? Tataka na yung hate, tataka na yung pag-start ng whole body. I think that's about it. Oo nga. Ito na lang, message mo na lang sa lahat ng fans. Ito, syempre, ibang market din to. The new fans, the old fans, and sa lahat na nag-look up to you. And, pati sa team mo. Mhm. Bigyan ka na lang ng message sa kanila. Sa team ko, thank you so much. Lucky ako na parang hinandpick ko isa-isa yung mga members ng team ko. Kaya sobrang comfortable ako. And, sa mga fans, Debbie Cakes, thank you! Kayo yung isa sa mga dahilan ko bakit to humble. And ayokong nilalagay sa utak ko yung mga nararating ko ngayon kasi gusto kong parang nilalagay sa utak ko is wala ako dito ngayon. Not because of them. Wala ako dito ngayon dahil sa inyo. Wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa Okay, inyo. ulitin ko. So, wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa kanila. Sa inyo, Dami Cakes. Sweet. Ayun. Tapos sa mga bagong fans. Mga bagong fans, salamat. Parang, despite of the criticisms that you saw, salamat. Kasi nakita nyo yung mga good things about me. Ito, mas nakilala ka nga. Feeling ko dito sa podcast na to, mas makikilala ka lalo ng mga fans, diba? Na, Oo. si Demi kalog pala. Si Demi Oo. masayahin. Nakikita ko, Kasi sobrang ganun ako eh. Kasi nga hindi ko nga ina-enjoy yung attention. So parang kung ano lang gusto kong makita yun sa social media, yun lang. Pero pag na-meet niya ako in person, very. Tapos hindi ko alam, umiinom pala si Demi. Alam ba? Na... tagat after. Shoutout Sherwood. Yain, bakit ang Naging Sherwood si Demi. Dati, nung uso pa yung Sherwood. Wala na, puro resto na kasi doon. Good times. Happy tea. Good Happy tea. times, Naabutan. happy tea, Happy oo. tea. Nagmoroto ka rin ba? Hindi. Ano talaga dun lang sa area na yun. Sa Kasi top malapit lang lang, din yung condo, oo. di ba? Good times. Yung panahon na, feeling ko nga nagkita na kami nito somewhere. Baka. Baka nagkita lang kami kasi yung panahon daw na nag-freshman siya. Yun, yung sikat na kwentong yun. Lahat kapag tinanong sa akin, nag-Sherwood ka ba? Naabutan mo ba yung ano? Oo! Kung sa lahat, kung naabutan yung comment down below kayo, parang meron doon naghubad na lalaki somewhere doon sa Sherwood. Tapos pinulis. Basta kung ano man yung ginawa niya, sobrang weirdo, no? Kasi kami rin, no, mga Cartelem people at mga tropa, wala pa katang Cartelem nun eh. Para pupunta lang kami doon to drink. Siyempre, mura yung alak, tapos lahat ng mga tao nandun, di ba? Tapos biglang may ganun. Dami May suntukan ganun. doon. Dami suntukan lagi doon. Napakagaling na lugar. Balik kayo nan. Balik kayo. Ganong ulit. Buhayan ulit. What's next for Demi? Mature. Yun na Grown. pag-usapan natin na ano. So, sana album. Kung kaya mo na album. Oo nga. Pero gusto ko din. More songs. It's been a while. Diba? Kahit ako gusto ko makarinig ng mga ganun. And more performance. I-book niyo yung artist. Pay them right. Diba? Paano pala kung gusto may lumapit kay Demi makipag-collab? Paano yung ganung proseso? Usually sa akin, or email, ganyan. Kasi ako, nagsuschool ako, usually ang prefer ko email. Kasi, minsan may amats ako na magtitingin sa email na makikinig ng demo. Hindi ako namimili ng kakaulab eh. Wala sa akin yung kung may pangalan ka or wala. Nasa akin is kung magre-resonate sa akin yung kanta o hindi. Send kayo ng demo kay Demi. Kaya sa email ang amats ko na biglang maghahanap. Ano ang email ni Demi para punuin na natin? Sa natin makikita yan. Hindi, sige, nasa bio ko sa IG. Okay. Ayan. Very good. Para hindi kayo magkamali ng spelling. Blitz questions ko na to Top 5 album listener ka ba? Or more on artist listener lang? Artist. Bigyan mo mga top 5 artists na nagbago ng buhay mo. Local or international? Wait lang. Isip mo na ako.
So, banggitin mo na muna yung unang apat, tapos tsaka malalabas na lang yung panghuli. Sige. Ano na lang, ano yun? Not in order. Not in order. Oh, hindi top 5. Hindi top 5. Not in particular order. Hindi naman top 5. Pero, Daniel Caesar, basic bitch, no? Hindi, kasi, hindi, kasi like, doon ko mas lalong nahasa yung paggagawa ng harmonies. Kasi, late ko na nalaman na hindi pala siya inborn. Si Plums nagsabi na parang, ang galing mo mag-harmonies, no? Parang natutunan ko lang ganyan. Pero kay Daniel Caesar ako natuto. Tapos, Jensen Melodies. Kasi talagang may binago siya sa R&B for me dito sa Pinas. Ang galing niya galing niyang gumawa ng heartbreak songs, in fairness. Madami pinagdaanan si tropa. XB. Syempre, XB. Parang isa yun sa nag-mold sa akin. As a kid. Ano yun sa? Cash Page. Basic bitch. Sorry. Cash Page. Cash Page. Ano siya parang girl, parang hindi siya ganun ka-girly gumawa ng kanta eh. Tapos parang diin talaga ng mga pinaparating niyang message. Last one, kung kaya. Kahit international pwede. Ayaw nga pala nagsabi na pala. Right now, si Leon Thomas. Leon Thomas. Okay. Anong genre nun? Ano siya? Anong genre nun? Soul. Soul. Andun na ako. Tas sobrang, kung masakit. Parang, yun nga, medyo mature na nga. Dun ako nag-start na parang, tama. Real world na to. Hindi na to laro-laro. Top 5 artist na gusto mo makatrabaho, local lang. Local. Denny. Not in a particular order ulit. Ang hirap na magbanggay. Hindi, manifest natin, di ba? Manifest natin na ano. Si Johnsky pa din. Fun fact. Ay, wag na ha? Sorry, sino? Si Johnsky ng XB. John Quintana. Okay. May mga kanta nun sila sa Caste. Anyway. Johnsky ulit pa rin ng XB. Kasi, isa din siya sa mga nakarinig ng mga luma kong kanta. Yes, nagulat na lang ako. Aware siya sa mga kanta ko na wala. I was still a nobody nun. Tapos napansin niya. And, sa kanya din nag-spark yung interest ko sa mga love songs na yan. Okay. Tatlo pa. Gusto makatrabaho ni Demi. Grabe naman. Wait lang. Supa Fly. Kasi may iba akong style na gustong may mga kanta na parang siya yung bagay. Okay. Yung pagka-lively ng tone niya, ganyan. Feeling ko mangyayari yan. Mapapanood niya na ni Blix to. Make it happen. Nababirit kasi siya eh. So like, siguro makahanap kami ng middle ground. Sino pa ba? Kahit mga hip-hop ako. Ba't siya nahihirapan? Kasi ayaw niya magbanggit. Ayaw magbanggit. Teka lang. Ito. Wavier. Si Jared? Talaga? Okay. At least may totoo. Medyo malayo yung atake ba? Hindi, maririnig nyo na parang pwede kasing sa panlambingan si Wavier. Baka ako na nakakarinig. Wavier, i-try mo! Alam mo, madali. Pag sabihin ko na sa kanya, mamaya, gawa daw kayo kanta ni Demi. Feeling ko game naman yan si Jared. Makinig ka sa akin, madami akong naspatan na dati na bagay si ganito sa ganyan. Okay. Try mo. Dali. Last one. Gusto ko yan, gusto ko yung atake na yan. Excited din ako dun. Kung wala na, okay lang din naman. Ito. Sige. Lassie Ilis Morena. Alam ko meron pa siya may ibubuga sa bandang love songs eh. Kasi Meron upbeat. yung mga ano niya, medyo alam ko meron lifestyle yung atake niya, di ba? Meron pa at bagay sa kanya. Kasi doon ko siya unang narinig eh. Meron pa. Kaya maraming salamat sa lahat ng umabot. Kung umabot kayo dito, book nyo yung artist, follow the artist. Lahat dito, ipapop natin yan. Sana may natutunan kayo dito. Very inspirational. Ako gusto ko inspirational yung story coming from mostly mga lalaki kasi yung na-interview ko. Di ba? Parang bravado na. Pero ito, nagandahan ako sa interview natin at sa podcast pala natin. Kung hindi nyo pa na-spot yung mga bagong mga kanta ni Demi, ipapop natin lahat dito. Spotify, YouTube,
Facebook, Instagram, follow niyo yan. Baka may last message ka pa. Huwag kayo magkaroon ng excuse. I love it. So, quote yan. Mamaya sa naka-quote na yung picture din. Like, what's your excuse? Nike, just do it. Nike, baka naman. Maraming salamat. This is Dial 7, Dial 9 for the artist, by the artist. Peace. If you fucks with the podcast, subscribe tayo, like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat.